Kabanata 571. Ang Heaven Commander-in-Chief ay naapektuhan. Gayunpaman, ngayon ay imposibleng kunin mo ang aking braso. Huminga ng malalim ang lalaking may gintong armatura bago niya tinitigan si Wang Lin at ipinilig ang kanyang ulo. Kung kaya mong tunogin ito ng 15 beses, swear ko sa Sky Demon na puputulan ko ang aking braso para sa iyo. Kung hindi mo kaya, manahimik ka. Kung patuloy kang magingay, huwag mong sisihin ako kung aayusin kita. Saminga ang lalaking may gintong armatura ng malamig. Tiningnan ni Wang Lin ng malamig ang lalaking may gintong armatura. Mataas ang antas ng pagpapalago ng taong ito. Nang tinalo ni Wang Lin ang gintong lance, natanto niyang ang antas ng pagpapalago ng taong ito ay nasa rurok ng kalagitnaan ng ascendant, isang maliit na hakbang na lang mula sa late stage. Bagamat ang antas ng pagpapalago ng taong ito ay isa lang na antas na mas mataas kaysa sa Zuan Vice Commander-in-Chief, para kay Wang Lin, isang napakalaking agwat ito. Ito ay pangalawa lamang, bagamat ang pinakamahalaga ay ang spell na pinapalago ng lalaking may gintong armatura ay labis na malupit. Nang tinalo ni Wang Lin ang Sun Lance, agad niyang naramdaman ang misteryosong lakas sa likod ng kapangyarihan na iyon. Ang spell ng lalaking may gintong armatura ay may kinalaman sa Yang Flame. Ang spell na ito na pinagsama sa kanyang pagpapalago ay naging dahilan ng kanyang pagkakatingin sa rurok ng kalagitnaan ng Ascendant Cultivators. Malakas siya upang makipaglaban laban sa isang karaniwang late-stage Ascendant Cultivator. Maliban na lang kung makasalubong siya ng isang titled Ascendant Cultivator, magiging mahirap talunin siya. Siyempre, ang labanan sa taong ito sa araw at gabi ay magkakaiba. Kung ito ay tanghali, tiyak na matatalo si Wang Lin. Ngunit kung makipaglaban siya sa gabi at sa isang lugar na may malakas na yin energy, magiging mas madali. Itinigil ni Wang Lin ang pagtitig at hindi na pinansin ang lalaking may gintong armatura, pagkatapos ay tinutok ang kanyang mga mata sa Demon Drum. 8 na niyang tinunog ito, at ang rebound mula sa ika-8 tunog ay pumutok sa halos 3,000 na layer ng mga life cells. Kung hindi man makapasok si Mo Lihai, 8 na akong tunog. Pinakamataas na 3 na lang akong kailangan na magtunog para makapasok sa top 10 at hindi na magpatuloy. Kung magpapatuloy ako at magka-injured, hindi ito makatarungan. Ngunit kapag tinunog ko ang Demon Drum na ito, gumagalaw ang aking isip. Binibigyan ako ng parehong pakiramdam na nararamdaman ko kapag nakikinig sa zither music sa tabi ng ilog. Baka naman ang pagtunog sa drum na ito ay makakatulong sa aking Dao. Ang pagtunog sa drum na ito ay hindi sumusunod sa aking Dao, ngunit ang rebound na ibinibigay ng drum ay isang uri ng paglabag. Ang lakas na ginagamit ko upang tunogin ang drum ay sumusunod sa kalooban ng langit, ngunit ang rebound ay sumasalungat sa langit. Ang pagsunod at pagkatapos ay pagsalungat ay lumilikha ng isang misteryosong siklo ng langit. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng misteryosong liwanag habang tinatitigan ang Demon Drum. Sa sandaling ito, hindi na siya nagdalawang isip. Huminga siya ng malalim at tinunog ang drum. Dong! Ang ika-9 na tunog ay umalingongong mula sa drum. Ang rebound mula sa drum ay pumasok sa kanyang katawan na parang isang baha. Ito ay isang puwersa na sumasalungat, at habang dumadaan ito sa katawan ni Wang Lin, mabilis na nabasag ang mga life cells na nakaipon sa kanyang katawan. 100, 800, 1,000, 2,200, 3,400. Hanggang sa mahigit 3,600 na life cells ang nawala. Bagamat malaki ang pagbawas ng puwersang ito, mahigit kalahati ng natirang lakas ay patuloy pa ring tumatakbo patungo kay Wang Lin. Mahigit 3,700 life cells ang ganap na bumagsak sa unang pagkakataon mula nang makuha ni Wang Lin ang mga ito. Habang bumagsak ang huling life cell, ang rebound ay dumaan sa katawan ni Wang Lin at pumasok sa kanyang meridians. Para bang ang katawan ni Wang Lin ay nasa loob ng isang malaking bagyo, na ang kanyang katawan at mga damit ay biglang bumangon at umatras. Ang kanyang katawan ay hindi maiiwasang umatras. 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang, 4 na hakbang. Hanggang sa ika-19 na hakbang, kung saan ang kanang paa ni Wang Lin ay umatras at siya ay tumigil. Ang kanyang mukha ay naging pula at tumagal ng ilang sandali bago bumalik sa normal. Pagkatapos makita ito, bahagyang nakaramdam ng ginhawa ang lalaking may gintong armatura at muling lumitaw ang isang ngisi sa kanyang mukha. Sa isip niya, hindi kayang tunogin ng batang ito ang 15 beses. Ika-9 na lang ito at nararating na niya ang limitasyon niya. Makakatiyak akong 10 lang ang kaya niya. Ang paligid ay naging tahimik. Walang nagtangkang magsalita matapos marinig ang ika-9 na tunog mula sa kampana na umabot sa buong plaza. Nalampasan ng resulta na ito ang pinakamataas na Demon General, si Mo Fei, at alam ng lahat na mula sa araw na ito, ang pangalan, Wang Lin, ay sisikat sa Sky Demon Country. Hindi maipaliwanag na ang Demon Emperor ay hindi nagmamalasakit kung saan nagmula ang mga tao. Hindi ba't ang Heaven Commander-in-Chief ay isang cultivator din? Walang nagsasalita, at ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Wang Lin. Si Mo Lihai ay tinitigan si Wang Lin. Ang pagbabago ni Wang Lin sa nakaraang mga buwan ay labis na malaki.
Ika-9. Hindi ko kaya. Buntong hininga ni Mo Lihay. Habang nakatayo si Wang Lin sa gitna ng plaza, ang lahat ng mga mata sa paligid ay nakatutok sa kanya, ngunit siya ay tuluyang hindi pinansin ng mga sulyap. Sa kasalukuyan, ang kanyang ekspresyon ay malungkot at magulo, at dahan-daang nagkunot ang kanyang noo. Matapos mabawasan ng rebound na puwersa mula sa higit sa 3,700 layers ng life seals, hindi na masyado ang pumasok sa kanyang katawan. Kailangan lamang niyang paikutin ng konti ang kanyang celestial spiritual energy upang bumalik sa normal. Ngunit sa sandaling pumasok ang rebound na puwersa sa katawan ni Wang Lin, agad niyang naramdaman ang kakaibang aura sa loob ng puwersa ng rebound. Naglalaman ito ng isang hindi matitinag na espiritu at ang dominadong pakiramdam ng pagtutol sa langit. Ang rebound na puwersa ay nagmula sa hindi matitinag at napakamataas na aura. Ang sinumang manggahas na magprovoke nito ay makakaranas ng walang hanggang pag-atake. Kahit na bumagsak ang langit dito, itataas nito ang langit at tatagos dito. Ito ang layunin mula sa aura na ito. Bamulong si Wang Lin, pagtutol. Nagawa ko na ang mali dati. Ang paggamit ng life seals upang labanan ng puwersang ito na tumututol ay katulad ng paglaban sa sarili kong kalikasan ng pagtutol sa aking puso. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng isang misteryosong puwersa. Pagkatapos, ang buong pagkatao niya ay naging mas pinino habang tahimik siyang tinitingnan ng Demon Drum. Sa sandaling ito, muling binuksan ng Heaven Commander-in-Chief ang kanyang mga mata ng bahagya at tinitigan si Wang Lin. Nag-isip si Wang Lin ng matagal bago umabant ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Pagkatapos ng 19 na hakbang, siya ay dumating sa harap ng Demon Drum. Hindi agad tinunog ni Wang Lin ang drum kundi dahan-dahan niyang tinikman ang ibabaw nito, nararamdaman ang magaspang na ibabaw nito. Mabagal na pumasok ang mga piraso ng hindi matitinag na layunin kay Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang palad. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tila siya'y nagiging isa sa Demon Drum, at ang kanyang aura ay dahan-daang nawala. Nag-ismid ang lalaking may gintong armor at nagsinungaling, sinusubukan mong magpanggap na misteryoso, ha? Kung ang simpleng paghipo sa tambol ay makakapagpatunog ng 15 beses, edi pati mga alipin na naglilinis ng tambol araw-araw, makakagawa pa ng higit sa 100 beses. Katawa-tawa. Hindi siya ang nag-iisang may ganitong reaksyon. Pati na rin ang mga Commander-in-Chief ay nagkumunoy ang mga kilay. Naguguluhan ng Zuan Commander-in-Chief. Anong ginagawa ng batang ito? Nagtawa ang isa sa mga Commander-in-Chiefs. Makikipag-usap ba itong cultivator sa Demon Drum? Ang tanging babae sa mga Commander-in-Chiefs, ang Universe Commander-in-Chief, ay mahinang nagsabi, hindi siya nakikipag-ugnayan dito, kundi ninanais niyang maunawaan ito. Nang tinunog ko ang Demon Drum, naramdaman ko rin ang aura nito. Baka nakalimutan niyo na. Pagkasabi niya nito, ang mga ekspresyon ng mga Commander-in-Chiefs ay naging seryoso. Ang mga opisyal na nanunood mula sa mga upuan ay hindi na nakapidyo at nagsimula ng magbulungan. Sa mga Demon Generals, ang mga mata ni Mo Fei ay kumislap at nakatingin kay Wang Lin. Mahina siyang nagsabi, baka naramdaman mo rin ang aura na iyon. Sa sandaling ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata, naging malinaw ang hindi matitinag na aura. Dahan-dahan itong nagtipon sa kanyang katawan at nagsanib sa kanyang origin soul. Lubos siyang nalunod sa aura na ito, at lubos niyang isinama ang kanyang sarili sa Demon Drum. Hindi ko dapat labanan ng defying aura mula sa tambol, kundi dapat ko itong pagsamahin. Kung maiintindihan ko ang defying aura na ito, hindi ako masasaktan ng rebound na ito kundi makakatulong pa sa pagpapanday ng aking katawan. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay puno ng kaliwanagan habang iniangat ang kanyang kamay at dahan-daang iniwan itong bumagsak. Dong! Ang ikasampung tunog mula sa tambol ay umalingaw sa buong plaza. Ang katawan ni Wang Lin ay agad na sinalubong ng isang hindi maisip na puwersa mula sa tambol. Sa sandaling iyon, binawi ni Wang Lin ang kanyang mga life seals, kaya't nakapasok ang puwersa diretso sa kanyang katawan. Ang rebound force ay damaloy sa kanyang katawan ng mabilis, at mga patak ng itim na pawis ang tumulo mula sa mga pores ng kanyang katawan. Naramdaman ni Wang Lin ang sariwang pakiramdam ng kanyang katawan na nililinis. Isa itong pakiramdam na hindi niya naranasan mula nang maabot ang Foundation Establishment Stage. Ngunit, hindi nagtagal ang pakiramdam na ito. Biglang naging magulo ang puwersa sa kanyang katawan. Habang dumadaloy ito sa katawan ni Wang Lin, naging mapatla ang kanyang mukha. Marrow Cleansing. Ginagamit ng batang ito ang Demon Drum para linisin ang kanyang marrow. Nagtaka ang iba't ibang Commander-in-Chiefs. Hindi lang sila, pati ang mga Demon Generals ay nagulat. Ang tingin ni Shi Xiao kay Wang Lin ay puno ng pagnanasa na pumatay. Ilang beses niyang inangat ang kamay ngunit nag-atubili at ibinaba ito. Ang mga mata ng lalaki na may gintong armor ay naging malamig at nagsinungaling siya habang naiisip, marrow cleansing.
Matagal na akong sumusunod sa Demon Emperor, at sinabi nga ng Demon Emperor na maaari mong linisin ang iyong Mero gamit ang tunog ng Demon Drum. Ngunit, tanging kung mataas ang iyong cultivation level. Kung hindi, kung pilitin mong linisin, masyado kang masasaktan. Ang mga mata ng Heaven Commander-in-Chief ay kalahating nakabukas. Nagpakita siya ng kaunting pagkadismaya at muling ipinikit ang mga mata. Sa sandaling ipinikit ng Heaven Commander-in-Chief ang kanyang mga mata, nagsay siya sa kanyang puso. Wala nang kailangang obserbahan pa sa batang ito. Ang mukha ni Wang Lin ay naging kamatayan na puti, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap. May konting kamalayan sa loob ng defying force ng Demon Drum. Kung buong buo akong magsanib dito ng walang alinlangan, bagamat ito ay magiging defying, magiging landas pa rin ito ng Demon Drum at hindi ko sariling landas. Nasaktan ako ng Mero Cleansing hindi dahil kulang ang aking cultivation, kundi dahil iba ang aking Dao. Sa mundong ito, kahit na ang mga cultivator o ibang mga nilalang, basta't sila ay naglalayon magtagumpay laban sa langit, may sarili silang defying nature. Bagamat tanging ang salitang defi lang ito, ang bawat isa ay may kani-kanilang pag-unawa, at walang katapusang daw para rito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap tulad ng hindi pa niya naramdaman noon. Kahit na ang kanyang ekspresyon ay mapatla, sa mga sandaling ito, parang ang kanyang domain ay nagsanib sa kanyang katawan. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala at napalitan ng kalungkutan at pag-iisa. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang kanang kamay at dahan-daw ang tinapik ang Demon Drum. Dong! Ang ika-11 tunog mula sa tambol ay umalingaw sa buong plaza. Sa sandaling iyon, isang malungkot na aura ang kumalat mula sa tambol. Umabot ito sa buong plaza, at dumating pa sa Sky Demon City. Ang kalungkutan sa tunog mula sa tambol ay parang kalungkutan ng musika ng zither. Tumagos ito sa puso. Pumasok ang kalungkutan sa kanyang kaluluwa, ang kaluluwa niya ay bumuo ng isang kalooban. Ang kalooban ay tumambol sa tambol, at ang tambol ay nagpalaganap ng kanyang Dao. Ang tunog ng tambol ay may layunin. Imposibleng mangyari ito. Paano ito nagawa ng taong ito? Talagang imposibleng mangyari. Sa unang pagkakataon, ang ekspresyon ng lalaki na may gintong armor ay lubos na nagbago. Hindi niya namalayang umatras ng ilang hakbang at nakatingin kay Wang Lin. Ang Heaven Commander-in-Chief ay unang pagkakataon na ganap na binuksan ang kanyang mga mata at tumayo upang tignan si Wang Lin. Sa buong plaza, ang tanging tao na tumutok sa kanyang pansin ay si Wang Lin. Kabanata 572. Gusto ko ng Ascendant. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga manunood sa tatlong mga bleachers ay ganap na tahimik. Ang tunog mula sa tambol ay umuugong sa buong lugar. Ang tunog na ito ay naglalaman ng isang uri ng kalungkutan, isang pusong sugatan. Pagkarinig ng tunog na ito, naaalala ng mga tao ang nakaraan. Ang lahat ng naruroon sa plaza, kabilang ang mga komandante, ay tahimik. Ang matayog na pakiramdam ng isang domain ay dahan-daw ang pumasok sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng tunog ng tambol at humapload sa kanilang mga kaluluwa. Ang kamay ni Wang Lin ay nakadapo pa rin sa tambol. Sa sandaling ito, ang tunog mula sa tambol ay kumalat at ipinakalat ang kanyang Dao. Ang mga alaala ng kanyang mga sandali kasama si Limuan. Ang kalungkutan ng mag-isa na nag-aaral ng 700 taon. Ang 100 taon na ginugol niya sa pagsubok sa Heavenly Fate Sect. Ang kalungkutan ng maglakad sa kalye ng Sky Demon City. Lahat ng ito ay biglang huminto nang marinig niya ang tunog ng gushing mula sa bangka. Nang pumasok sa kanyang pandinig ang tunog ng gushing, nilinis nito ang kanyang katawan, pinalinis ang kanyang kaluluwa, at pinino ang kanyang Dao. Ang tunog ng gushing na tinugtog ng babae at ang tunog ng tambol ay nagsaanib ngayon. Ang puso ni Wang Lin ay nagsilbing tulay upang pagsamahin ang dalawang tunog. Ginamit niya ang kanyang kamay upang patunugin ang tambol at ipadama ang kalungkutan na matagal nang nakatago sa kanyang puso mula nang umalis si Limuan. Ang tunog ng tambol ay umuugong sa buong plaza. Ang ilan sa mga tao na naruroon ay hindi nakapagtimpi at nagpatak ng luha habang pinagninilayan ang tunog. Ang tunog ng tambol ay tumagos sa kanilang mga puso at sila ay tuluyang nahulog sa isang mundo sa kanilang sariling mga kaluluwa. Maraming mga bagay mula sa kanilang nakaraan ang nagpakita sa kanilang mga isipan. Bawat tao ay may kwento, at ang kwentong iyon ay nakatago sa kanilang puso. Subalit, may isang kapangyarihan na kayang hilahin ang kwentong iyon at hayaan itong sumulpot, ang kapangyarihan ng Race Onan. Sa sandaling pinatunog ni Wang Lin ang tambol, ipinadala niya ang sentimientong naramdaman niya nang marinig ang tunog ng gushing. Sa mga general ng demonyo, ipinakita ni Mo Lihai ang isang hitsura ng pagninilay. Hindi lang siya, maging si Xie Xiao ay nagpakita ng bahagyang kalungkutan. Isang tao lang ang may exception, at iyon ay si Mo Fei. Sa sandaling ito, siya ay kalmado, o mas tamang tawaging walang pakialam. Ang kalungkutan mula sa tambol ay hindi tila umuugong sa kanya. Walang nakakaalam kung kailan tumigil ang tunog mula sa tambol, ngunit matagal pa bago ito nawala at nagsimula ring magising ang mga tao.
Sa sandaling magising sila, maliban sa mga komandante at ilang mga tao, ang mga nagising ay nagulat na matutuklasan nilang sila ay umiiyak. Ang Zuan Vice Commander-in-Chief ay napabuntong hininga habang tinitingnan si Wang Lin na nasa tabi ng Demon Drum. Ang komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata ay dahan-daang nawala at pinalitan ng paghanga. Ipinapahayag ang kanyang intensyon sa tunog ng tambol, marahil siya ang tao na matagal nang hinihintay ng Demon Emperor. Ang aking cultivation, na matagal nang natigil, ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtaas pagkatapos marinig ang tunog na ito. Maliban sa Heaven Commander-in-Chief, bawat isa sa mga iba pang komandante ay tinitingnan si Wang Lin ng may iba't ibang ekspresyon. Ngunit, ang isang bagay na pare-pareho ay ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Wala nang nakakaalam pa sa ibig sabihin ng magdala ng intensyon sa tunog ng tambol kundi sila. Ito ay isang realm. Ang mga mata ng Heaven Commander-in-Chief ay parang kidlat habang tinitingnan si Wang Lin, at ang kalabuan sa kanyang mga mata ay matagal nang nawala. Ang pangalan niya ay Wang Lin. Dahan-daang itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay bago lumingon at tiningnan ang kanyang paligid. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mata ay napadako sa Ginoong may gintong armor. Ang mukha ng Ginoong may gintong armor ay hindi na malungkot kundi pumasok sa pagkakaputla. Tinitingnan niya si Wang Lin at hindi kayang magsalita. Ngayon, ang cultivator na nasa harap niya ay nakapagbigay ng maraming shock sa kanya. Noong una, pinatunog niya ang tambol ng 5 beses nang hindi nagbabago ang ekspresyon at ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw na parang isang dambuhalang bundok. Pagkatapos, pinatunog pa ito ng 3 beses upang makasabay kay Mo Fei. Pagkatapos, ang ika-9 at ika-10 tunog ay dumating, at pinilit na tanggapin ni Wang Lin ang ika-10 tunog. Sa sandaling iyon, akala niya'y tapos na, ngunit sa katotohanan, nagsimula pa lang. Ang ika-11 tunog mula sa tambol ay dumating habang siya ay naguguluhan pa. Kung ang tunog mula sa tambol ay katulad ng dati, hindi sana siya nagulat, ngunit ang ika-11 tunog na ito ay nagdadala ng intensyon. Tinatanong ng Ginoong may gintong armor ang sarili at alam niyang hindi niya ito kayang gawin. Wala itong kinalaman sa cultivation kundi sa realm. Isang mas mataas na level ng domain at pagpapino ng kaluluwa. Hindi kailanman malilimutan ng Ginoong may gintong armor ang nangyari ngayon. Sa sandaling ito, naramdaman niyang hindi niya kayang labanan si Wang Lin, at malakas ang nararamdamang ito. 5 beses at aalisin mo ang isa sa iyong mga braso. Kalma ang boses ni Wang Lin, ngunit sa oras na ito, malinaw na narinig ito ng lahat. Ang anino ng tao na may gintong armor ay nang alay. Mas gugustuhin niyang makipaglaban kay Wang Lin kaysa sagutin ang tanong na sumunod pagkatapos mawala ang tunog ng tambol. Hindi binigyan ni Wang Lin ang gintong armor na lalaki ng maraming oras upang sumagot. Inalis niya ang kanyang tingin, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mata ay dumaan sa mga manunood. Ang bawat isa sa kanila ay nag-avoid ng kanyang tingin. Sa 6 na Vice Commander-in-Chiefs, isa na lamang ang hindi umiwas kay Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilanawan at nagpakita ng kaunting pagsisisi nang tinitigan siya ni Wang Lin. Pagkatapos ay nagsaludo siya kay Wang Lin. Tumanggo si Wang Lin at iniwas ang tingin. Ngayon, ang kanyang mata ay napadpad sa 8 Commander-in-Chiefs. Lahat sila ay tumingin pabalik sa kanya, at para bang marami silang natutunan mula sa kanilang titig. Bumukas ang bibig ng Heaven Commander-in-Chief nang unang tumama ang tingin ni Wang Lin sa kanya. Wang Lin, naaalala ko ang pangalan mo. Sa mga Demon Generals, lahat ay umiwas sa tingin ni Wang Lin. Ngunit si Shi Xiao ay umungol at pilit ipinatagilid ang tingin kay Wang Lin. Nagpakita siya ng kaunting ibig maglaban, ngunit hindi ito pinansin ni Wang Lin at iniwas ang tingin. Ang tingin ni Wang Lin ay tumigil sa huli kay Mo Fei. Ang ekspresyon ng taong ito ay nanatiling malamig at tinitigan si Wang Lin. Matapos alisin ang kanyang tingin, dahan-daang isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at inilagay ang kanyang kamay sa tambol. Ngayon, ang layunin niya ay hindi na magpatunog ng tambol. Noong unang tumunog ang tambol, naramdaman ni Wang Lin ang tawag ng Ascendant Stage. Naabot niya ang hangganan ng Ascendant Stage. Gusto ko. Ascendant. Hindi binuksan ni Wang Lin ang mga mata, ngunit sa sandaling iyon, ang buong katawan niya ay puno ng matinding tiwala. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa Demon Drum. Dong! Dong! Kahit hindi gumagalaw ang kanyang kamay, biglang tumunog ang tambol. Ang tunog ay naging kidlat at bumagsak sa mundong ito. Ang kalungkutan mula sa pangalawang tunog ng tambol ay mas malakas kaysa sa una. Ang pagsasanib ng kalungkutan ng dalawang tunog ay nagdulot ng kalungkutan sa tunog ng tambol. Maingat na sinabi ni Wang Lin, kulang pa ng konti. Nang sinabi niya ito, isang tunog ang sumunod mula sa Demon Drum. 3 tunog mula sa tambol. Ang ika-12, ika-13, at ika-14 na tunog ng tambol ay umalingaw sa kalangitan. Ang mga tunog mula sa tambol ay nagsanib, na nagbunga ng isang puwersa na mas malakas kaysa sa dati.
Ang puwersang ito ay umalis mula sa Demon Drum at dumiretso sa katawan ni Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Sa oras na ito, narinig ng lahat ang isang tunog. Ang tunog ng mga bagay na sumabog mula sa loob ng katawan ni Wang Lin. Ang tunog na ito ay malutong at hindi kayang makipagkumpetensya sa tunog ng tambol. Ngunit ang lahat ng nakarinig nito ay nakaramdam ng aliw mula sa kanilang mga buto. Mga patak ng itim na likido ang lumabas mula sa lahat ng mga pore sa katawan ni Wang Lin. Paglilinis ng utak. Ang mga mata ng Heaven Commander-in-Chief ay kumislap ng maliwanag at nagpakita ng paghanga na hindi pa niya ipinakita noon. Ito ang tunay na paglilinis ng utak. Kanina, nililinis mo lang ang ibabaw. Ang iba pang mga Commander-in-Chiefs ay tumingin kay Wang Lin ng may matinding inggit sa kanilang mga mata. Walang nakakaalam ng mas mabuti kaysa sa kanila kung bakit ang Demon Drum ay isang kayamanang malapit sa Dragon Lake. Ang Dragon Lake ay may espiritu ng sinaunang demonyo, at nagsilbing guro na nagtuturo sa kanila ng Dao. Ang Demon Drum na ito ay ginawa mula sa balat ng sinaunang demonyo at naglalaman ng kapangyarihan ng sinaunang demonyo. Ayon sa sabi-sabi, bawat Demon Emperor ay namamana ng isang spell na nagpapahintulot sa kanila na patunugan ng tambol upang kunin ang kapangyarihan ng sinaunang demonyo mula sa loob at tulungan protektahan ang kaluwalhatian ng Sky Demon Country. Ang paglilinis ng utak gamit ang Demon Drum ay orihinal na isang karangalan na tanging ang mga katutubo lamang ng Sky Demon Country ang may karapatan. Ang mga banyaga ay kailangang gumawa ng maraming kontribusyon upang makakuha ng pahintulot para sa paglilinis ng utak. Bawat Commander-in-Chief ay binigyan ng pagkakataon na patunugan ng tambol kapag tinanggap nila ang kanilang posisyon. Ang gantimpala para sa pagpapagilap ng tambol ay paglilinis ng utak. Gayunpaman, kung makakamtan nila ang paglilinis ng utak ay nakasalalay sa kanilang pagpapalago. Ang tatlong tunog mula sa tambol ay nagsanib sa isang malakas na puwersa na damaloy sa katawan ni Wang Lin. Ang katawan niya ay halos walang dumi kaya't ito'y muling nilinis ng puwersang nagmula sa tambol. 12. Ang mukha ng gintong armor na lalaki ay naging mas mapatla. Maliban sa lalaki na may gintong armor, parang nakalimutan na ng iba pa ang tungkol sa bagay na ito. Lahat sila ay nabighani ng tunog na pumasok sa kanilang mga tainga at yumugyug sa kanilang mga puso. Ito ang tunog ng paglilinis ng utak. Kapag ang isang tao ay dumaraan sa paglilinis ng utak, ang tunog mula sa kanilang katawan ay yumuyugyug sa katawan ng mga taong nakakarinig nito. Nagdudulot ito ng paggalaw sa katawan ng tagapakinig na mas mahina kaysa sa paggalaw sa katawan ng taong dumaraan sa paglilinis ng utak. Nang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ang lahat ng mga dumi sa kanyang katawan ay naitapon ng tambol. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang ang katawan niya ay hinihila patungo sa kalangitan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang Demon Drum, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kaliwanagan. Ako, si Wang Lin, ay nagpalago ng 700 taon. Ang aking pagpapalago ay umabot na sa tuktok ng huling yugto ng soul transformation at ang aking Dao ay nagsanib sa aking katawan. Sa wakas, nalaman ko kung bakit hindi ko pa naaabot ang Ascendant Stage. Ascendant. Bagaman ang aking domain ay nagsanib sa aking katawan, ang aking Dao Heart ay hindi buo. Sa huli, sa kalaliman ng aking puso, mayroong bakas ng kalungkutan, isang sugat, isang nakasarang peklat. Nang mamatay si Limuan, ang aking domain ay umabot sa isang bagong antas at pumasok sa aking katawan. Ngunit si Wan ay naging isang naisip na nakasarang nasa aking puso. Ito ang dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng kalungkutan kapag naririnig ko ang zither music ng babaeng iyon, nakaramdam ako ng simpatsya. Kung makikinig ako sa zither music na iyon sa loob ng 100 taon hanggang mamatay ang babaeng tumutugtog ng zither, sa oras na mamatay siya, makakamtan ko ang paliwanag. Ang kalungkutan sa aking puso ay mawawala kasama ang zither music. May iwan lamang ang marka na magsasanib sa aking kaluluwa. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng pagpapahiram ng lakas ng tambol na ito, naranasan ko ang paglipas ng isang siglo sa isang maikling panahon. Pinagsama ko ang lahat ng aking kalungkutan sa tambol at pinalaya ito sa pamamagitan ng tunog nito. Kapag wala ng kalungkutan sa aking puso, magiging buo ang aking Dao Heart at maaabot ko ang Ascendant Stage. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kamay at dahan-daang binitiwan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga iniisip, kalungkutan, at lahat ng tungkol kay Limuan ay lumabas mula sa kalaliman ng kanyang puso at rumagasa patungo sa Demon Drum gamit ang kanyang kamay. Ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugang pinipili kong kalimutan. Gusto ko bang kalimutan? Sa sandaling iyon, ang kamay ni Wang Lin ay nanginginig. Kabanata 573. Pagtatalo. Ang makalimutan ay ang ganap na pag-aalis ng lahat ng alaala ng kanyang pag-iral, ang burahin ng huling anino niya sa kanyang puso. Kahit na magising ang kaluluwa ni Limuan sa loob ng perlas na kayang labagin ng langit, wala ng emosyon si Wang Lin para sa kanya. Ngumiti lamang siya at ibabalik siya sa planetang Suzaku. Hayaan ang maging nakaraan ng mga nakaraan. Sa mga sandaling iyon, isang malumanay na hangin ang dumaan, itinaas ang buhok ni Wang Lin sa hangin.
Ang mga mata ng Heaven's Commander-in-Chief ay kumislap ng maliwanag. Lumapit siya ng ilang hakbang sa gilid ng platform at tinitigan si Wang Lin. Sa mga sandaling iyon, parang nakikita niya ang pag-aalinlangan ni Wang Lin, at binanggit niya, ipipilit ba niyang ibaba ang kanyang kamay? Noong panahoy pinili kong ibaba ito, paano kaya siya pipili? Ascendant, Ascendant, paano ang mga tao na hindi pa naaabot ang Ascendant stage ay tunay na mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng Ascendant? Ang Ascendant ay isang nag-iisang daan, para sa mga walang anumang matinding damdamin o pagkakagapos, bukod pa sa pagkakaroon ng sapat na espiritual na enerhiya at ang kanilang domain na nagsasanib sa kanilang katawan, ang pagpasok sa Ascendant stage ay labis na madali. Dahil sa ganitong kadalian, hindi sila magkakaroon ng maraming pag-unlad sa kanilang pagsasanay sa hinaharap dahil ang kanilang puso ay hindi nakaranas ng ganitong uri ng pagsubok. Ngunit para sa ilang tao, may mga natirang damdamin sa kanilang puso. Para sa mga ganitong uri ng tao, ang kanilang breakthrough sa domain ay isang pagsusulit at sabay na pahirap. Ang tanging babaeng Commander-in-Chief, si Xian Lian, ay may bahid ng pang-iinsulto sa kanyang mga mata. Ngayon ay nakabangon na siya mula sa kalungkutan, at nang tinitigan niya ang likod ni Wang Lin, lalong tumindi ang pang-iinsulto sa kanyang mga mata. Mas marami siyang nalalaman tungkol sa pagsubok na kinakaharap ng isang cultivator sa pagsubok na makarating sa Ascendant stage kaysa sa iba, dahil ang kanyang guro ay dating isang cultivator. Upang iwanan ang lahat ng emosyon at damdamin, kaya mo bang gawin ito? Si Shi Xiao ay nagkunot ng noo habang tinitingnan si Wang Lin at umungol. Sinasadyang nagpapakita ng pagiging misteryoso. Si Chen Tao, na nasa tabi niya, ay nagkunot din ng noo. Sa unang pagkakataon, naisip niyang nakakadiri ang Demon General na nahanap niya. Nag-isip siya saglit bago tahimik na nagsabi, hindi mo maiintindihan ang pinagdadaanan niyang pagsubok, tulad ng hindi kayang maunawaan ng mga tao ang puso ng isang celestial. Si Shi Xiao ay lumingon kay Chen Tao at pagkatapos ay nag-isip ng tahimik. Ang kawalan ng malasakit sa mukha ni Mo Fei ay lalo pang tumindi nang tinitigan niya si Wang Lin at bamulong, kagaya ka ng kanya noong mga panahoy, interesting. Ang cultivator mula sa Dalu Sword Sect sa likod niya ay siya lamang ang nakarinig kay Mo Fei. Ang kanyang puso ay nanginginig at ibinaba ang ulo at hindi nagsalita. Ang Zuan Vice Commander-in-Chief ay humugat ng buntong hininga. Bagamat hindi siya isang cultivator, sa kanyang katayuan, may kaunti siyang nalalaman tungkol sa mga cultivator na nagsusumikap makarating sa Ascendant stage. Bagamat hindi siya marami ang nalalaman, nang makita niyang huminto ang kamay ni Wang Lin, tila nakuha niya ang ilang pangunawa. Sa sandaling iyon, sa isang ilog na malayo, isang bangka ang malumanay na dumadaloy sa tubig. Ang kabataang uminom kasama si Wang Lin ng buong magdamag ay nakaupo sa dulo ng bangka na hawak ang isang tasa. Ininom niya ito ng isang saglit at pagkatapos ay mahinahong nagsabi, maliit na tao, paano mo pipiliin? Ang babae na naglalaro ng zither ay nandoon pa rin sa bangka. Ngunit, hindi siya naglalaro ng zither ngayon. Tahimik lamang siyang nakaupo roon. Ang kamay ni Wang Lin ay nananatiling 1 pulgada mula sa Demon Drum, at tinititigan niya ito. Para makumplito ang aking Dao Heart, kailangan kong alisin lahat ng kalungkutan mula sa aking puso, ngunit sa paggawa nito, talaga bang sulit ito? Ang figure ni Limuan ay lumitaw sa kanyang mga mata, at ang mga eksena ng kanyang buhay ay damaloy sa kanyang mga mata. Kung ang presyo ng pag-abot sa Ascendant stage ay talagang ang pag-aalis ng lahat ng kalungkutan sa aking puso, ang pag-aalis ng figure ni One patuloy ko pa bang tinutuloy ang pagsasanay sa Dao? Ito ba talaga ang aking Dao? Ang buhay at kamatayan ni One at ang kanyang walang hangganang paghimlay? Kung kalimutan ko ang lahat ng iyon, siya ay magiging aking cultivation furnace sa isang paraan. Bagamat bilang isang lalaki, hindi ko kayang maging santo, laging may malinis na konsensya. Ang langit ay malupit, at kung magiging malupit din ako, paano yun magiging paglabag sa langit? Sumusunod ako sa langit. Ang pagtatapon ng aking damdamin ay katulad ng mga cultivator na umalis sa Demon General Competition. Isa itong anyo ng pagtakas, at hindi ito ang aking Dao. Ang aking Dao ay ang magtakwil at maglakad laban sa langit. Iyon ang aking landas. Ang mga sinaunang cultivators ay niloko ang langit para mag-cultivate. Sa wakas, naintindihan ko ang ibig sabihin ng salitang niloko. Paano niloloko ang langit? Malinaw na sila ay tumakas. Bagamat hindi ito kasunod sa daloy ng langit, pareho ang patutunguhan. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagliwanag ng kailanuan. Maaari kong itapon ang kalungkutan sa aking puso, ngunit ang mga naiwan na damdamin ay isang bagay na kahit ang langit ay hindi kayang alisin mula sa akin. Sa mga sandaling iyon, biglang tumangala si Wang Lin sa langit. Isang kamangha-manghang aura ang naglabas mula sa kanyang katawan. Bagamat hindi malakas ang aura na ito, sapat na ito upang magpatibay ng takot sa lahat, kasama na ang Heaven's Commander-in-Chief. Ang aura na ito ay parang isang matalim na espada na sumabog mula kay Wang Lin at tumagos sa langit. Ang langit ay natagos, ang mga ulap ay itinaboy, at ang mundo ay nagbukas sa mga mata ni Wang Lin.
Kahit na ang katatagan ng isipan ng Heaven's Commander-in-Chief ay hindi maiwasang maapektuhan. Tinitigan niya si Wang Lin nang may labis na pagkabigla sa mga mata. Ang kanyang pagpili ay talagang katulad ng sa Demon Emperor. Tinitigan ng Heaven's Commander-in-Chief si Wang Lin nang may kahulugan. Ang ekspresyon ng lalaki na may gintong armadura ay naging lalong mapata. Nang huminto ang kamay ni Wang Lin, akala niya baka magkaswerte siya, ngunit nang sumabog ang aura mula kay Wang Lin, naramdaman niyang darating na ang sakuna. Habang tinatitigan ng likod ni Wang Lin, tumaas ang killing intent sa mga mata ng lalaki na may gintong armadura. Kung papatayin ko siya bago pa siya magring ng 15 na beses, kahit sisihin ako ng Demon Emperor, hindi niya ako paparusahan ng labis. Matapos lahat, isa lang siyang cultivator, at hindi lang ako isang tao mula sa Sky Demon Country, nakagawa rin ako ng magagandang merito para sa bansa. Ang aura na nagmula sa katawan ni Wang Lin ay agad na nawala matapos magpakita. Ang tunay na pagsasanay ay ang magtakwil sa langit. Hindi ako naniniwala na maaabot ko ang Ascendant Stage kung aalisin ko lang ang kalungkutan sa aking puso ngunit iiwan ang mga naiwan na damdamin. Ang Ascendant ay hindi isang pag-akyat sa langit kundi isang pag-akyat sa aking sarili. Hindi ako kayang hadlangan ng langit, tanging ang aking sariling puso lang. Kung ang aking puso ay sumuko, mawawala ang kahulugan ng pagtakwil at susunod ako sa kalooban ng langit. Kung matatag ang aking puso, nais kong makita kung paano ako hihinderin ng langit mula sa pag-abot sa Ascendant Stage, mula sa pagsasanay na tumakwil sa langit. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag. Huminga siya ng malalim at nang walang pag-aalinlangan ay pinagsama ang lahat ng kalungkutan mula sa pagkawala ni Limuan sa kanyang kanang kamay. Sa mga sandaling iyon, nagbago ang kulay ng langit at ang kidlat ay pumuno sa kalangitan. Ang mga kidlat ay parang pilak na ahas na lumabas mula sa mga ulap. Ang pagbabago sa langit sa ibabaw ng Imperial City ay nagpahayag sa lahat sa Sky Demon City. Sa mga sandaling iyon, lahat ay nagtaas ng kanilang mga mata at tumingin sa Imperial City. Lalo na ang mga tao sa plaza. Lahat ng kanilang mga mata ay nakatutok sa hindi gaanong mataas na anyo ni Wang Lin. Pati na rin ang kabataang lalaki sa bangka ay tumayo at ibinaba ang tasa ng alak. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa Imperial City nang may pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, sa pinakamataas na palapag ng madilim na tower sa ancient battlefield kung saan nagsasanay si Hu Pao, na nasa libu-libong kilometro mula sa Sky Demon City. Isang kababalaghan na liwanag ang kumidlat sa loob ng helmet ng kokontrang itim na armor. Sa sandaling magliwanag ang kababalaghan na liwanag, nakakakilabot na mga alon ng lumitaw sa langit sa labas ng tore. Ang kababalaghan na liwanag ay kumisap at isang mensahe ang umalingaw sa tore. Pag-aalaga na lumalaban sa langit. Magaling! Sa Imperial Square, ang lahat ng kalungkutan ni Wang Lin ay nakatipon sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling ito, ang kanyang kanang kamay ay puno ng walang katapusang kalungkutan, at bigla itong ipinagdiinan sa Demon Drum. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lalaking may gintong armor ay nagpakita ng matinding puot na may intensyon ng pagpatay. Ang katawan nito ay biglang gumalaw at ang lahat ng kanyang cultivation ay nagtipon sa kanyang mga binti. Gumalaw siya sa isang bilis na hindi maiisip at tumungo kay Wang Lin. Tanggapin ang iyong kamatayan. Habang sumisigaw ang lalaking may gintong armor, bigla siyang lumitaw sa likuran ni Wang Lin. Sa sandaling ito, isang maliwanag na kislap ang lumitaw sa kanyang kanang kamay na parabang hawak niya ang araw mismo. Hindi ko siya pwedeng payagan na magring ng 15 beses. Hindi ko pinaniniwalaan na paparusahan ako ng Emperor kung papatayin ko siya. Ang intensyon ng pagpatay sa mga mata ng lalaking may gintong armor ay tila naging solidong anyo. Sa sandaling ang kanyang kanang kamay ay lumapit, agad na nagsimulang magliyab ang lupa. Ang lahat ng nasa loob ng 1,000 talampakan ay naging parang isang naglalagablab na impyerno. Ang mga mata ng Heaven Commander-in-Chief ay naging malamig habang tumalon siya mula sa podium at sumigaw, "Jin Wushu. Ano ang ginagawa mo?" Sa sandaling ito, lumingon si Wang Lin upang tignan ang lalaking may gintong armor. Ang kanyang biglaang paglitaw ay hindi labis na nakakagulat kay Wang Lin. Napansin na ni Wang Lin na hindi basta-basta susuko ang taong ito. Nilagyan na niya ng higit sa 3,000 life cells ang kanyang katawan, at sa tulong ng 15 singsing mula sa drum, tiwala siyang kaya niyang pigilan ang atakeng ito. Ang lalaking may gintong armor ay ngumisi. Para bang hawak niya ang araw sa kanyang kanang kamay, at binabagsak ito kay Wang Lin. Ang timing niya ay perpekto. Kung iiwas si Wang Lin, hindi niya matutunto ng drum ng 15 beses, at agad siyang susundan ni Wang Lin. Kung hindi umiwas si Wang Lin, tiwala siyang mapapatay niya ang batang ito sa sandaling magtama ang kamay ni Wang Lin sa drum. Walang pakialam ang lalaking may gintong armor sa Heaven Commander-in-Chief at nagpakita ng malupit na ngiti. Habang papalapit ang Heaven Commander-in-Chief, inihampas ng lalaking may gintong armor ang kanyang kaliwang kamay. Hindi niya papayagan na may makapigil sa kanya sa pagpatay kay Wang Lin.
Ang kanang kamay ng Heaven Commander-in-Chief ay bumuo ng isang seal, na lumikha ng isang itim na liwanag na sumabog at kumalibit sa kaliwang kamay ng lalaking may gintong armor. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ng batang lalaki sa bangka ay biglang naging malungkot. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng galit at sumigaw, "Maglakas loob ka! Jin Wushu! Karapat-dapat kang mamatay!" Sa eksaktong sandaling ito, ang katawan ng lalaking may gintong armor ay biglang nanginginig, at ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata ay nawala na parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang ulo. Pagkatapos, ang mga apoy sa loob ng 1,000 talampakan ay namipis at isang boses ang umalangaw sa kanyang utak. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at sinabi, "Ang boses na ito." Kasabay nito, sa itim na tore na libu-libong kilometro mula sa Sky Demon City, ang kababalaghan na liwanag sa itim na armor ay biglang kumisap at isang malamig na pagtawa ang umalangaw sa pamamagitan ng mensahe ng Divine Sense. Habang ang lalaking may gintong armor ay sinabi ang dalawang salitang iyon, isang malamig na aura ang biglang pumulibot sa kanyang katawan. Ang naglalagablab na impyerno sa loob ng 1,000 talampakan sa paligid niya ay biglang nawala. Isang malamig na pagtawa ang nagmula sa kawalan at pumasok lamang sa mga tainga ng lalaking may gintong armor. Ang katawan ng lalaking may gintong armor ay biglang nanginig at ang kanyang armor ay nagbasagbag. Sa sandaling ito, umubos siya ng isang malaking bangkos ng dugo at ang araw sa kanyang kamay ay nawala. Kabanata 574. Kamatayan ng Golden Armor. Lahat ng ito ay nangyari sa sandali ng pagkabangga ng spells ng Heaven Commander-in-Chief at ng lalaking may gintong armor. Nabigla ang Heaven Commander-in-Chief dahil hindi niya inasahan ang kinalabasan nito. Masyado siyang malapit sa lalaking may gintong armor, kaya agad niyang napansin na malubha ang pinsala ng lalaking may gintong armor. At hindi lang isa, kundi dalawa ang malubhang pinsala. Kung tumama ang kanyang spell, tiyak na mamamatay ang lalaking may gintong armor. Hindi siya kumilos upang patayin ito kundi upang pigilan ito, kaya agad niyang inatras ang kanyang atake ng walang pag-aalinlangan. Ngunit mula sa pananaw ng mga nasa labas, parang tinamaan ng Heaven Commander-in-Chief ang lalaking may gintong armor at siya'y malubhang nasugatan. Puno ng pagkabigla ang mga mata ng Heaven Commander-in-Chief habang ina-atras niya ang kanyang spell, ilang hakbang na bumalik, at tinitingnan ng lalaking may gintong armor. Ang katawan ng lalaking may gintong armor ay nanginginig at umubos siya ng isang malaking bangkos ng dugo. Nawala na ang lahat ng demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at may mga bitik na lumitaw sa kanyang meridian. Sa sandaling ito, siya ay naging isang insekto mula sa pagiging isang mabagsik na dragon. Ang hiningang iyon ay sobrang nakakatakot. Sobrang lakas nito kumpara sa Demon Emperor. Hindi ito matutumbasan ng anumang bilang. Ito'y nasa isang ganap na ibang antas. Hindi niya ako gustong patayin. Kung talagang gusto niyang patayin ako, patay na sana ako. Nasugatan ng 2 beses ang lalaking may gintong armor. Lahat ng demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay gumuho, ang kanyang mukha ay mapatla, at basang-basa siya sa malamig na pawis. Sa sandaling ito, mukhang ang malubhang pinsala ng lalaking may gintong armor ay dulot ng Heaven Commander-in-Chief, ngunit malapit si Wang Lin at alam niyang hindi tumama ang spell ng Heaven Commander-in-Chief sa lalaking may gintong armor. Nagniningning ang mga mata ni Wang Lin at pinigilan ng duda sa kanyang puso. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon upang patayin ang lalaking may gintong armor na ito. Hindi mahalaga kung bakit siya nasugatan ng ganito kalubha, kung hindi patayin ni Wang Lin ngayon, hindi na siya magiging Wang Lin. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kanang kamay mula sa drum at hinawakan ang nanghihingalong lalaking may gintong armor. Puno ng puot na intensyon ang mga mata ni Wang Lin, at walang pag-aalinlangan, inihampas niya ang lalaking may gintong armor sa demon drum. Nang ang katawan ng lalaking may gintong armor ay malupit na tumama sa demon drum, naglabasan ng mist ng dugo mula sa kanyang nanghihingalong katawan at umubos siya ng isang malaking bangkos ng dugo sa demon drum. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay naglalaman ng lahat ng kalungkutan sa kanyang puso. Ito na ang huling atake na gagamitin niya sa Soul Transformation Stage. Itatapon niya ang lahat ng kalungkutan sa kanyang puso gamit ang atakeng ito. Sa sandaling ang katawan ng lalaking may gintong armor ay tumama sa demon drum, ang lahat ng kalungkutan sa kanang braso ni Wang Lin ay sumip. Tumagos ito sa katawan ng lalaking may gintong armor at pumasok sa demon drum. Dong! Ang drum ay umalingaw. Ang matinding rebound ay pumasok sa katawan ng lalaking may gintong armor nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ang drum ay tumunog, ang katawan ng lalaking may gintong armor, ang gintong chief steward na si Jiwushu, ay sumabog sa isang mist ng dugo at tinangay ng tunog ng drum. Ang katawan ng lalaking may gintong armor ay nagbasag at namatay siya ng isang malupit na kamatayan. Pati ang kanyang kaluluwa ay nawasak ng tunog ng drum, kaya ang lahat ng bakas niya sa mundong ito ay tuluyang naglaho. 5 singsing mula sa drum, kinuha ang isang braso, 10 singsing mula sa drum, kinuha ang 2 braso, 15 singsing mula sa drum, ang kinuha sa pagkakataong ito ay ang kanyang buhay.
Ang pumatay sa kanya ay hindi si Wang Lin kundi ang taong nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Kung isa lamang sa mga hiningang iyon ang dumating, hindi sana siya nasugatan ng ganito kalubha na hindi na makapagtanggol sa sarili. Hindi sana siya naging isang mortal. Ngunit ang dalawang hiningang iyon ay nagdulot sa isang makapangyarihang tao mula sa Sky Demon Country na kilala ng lahat na maging isang inutil. Dagdag pa ang mapanlinlang na pagkatao ni Wang Lin, ang lahat ng ito ay naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang batang lalaki sa bangka ay nagulat at tinuliro, patay, paano nangyari ito, tapos bigla niyang napansin ang isang bagay at ang kanyang mga mata ay naging malamig. Puno ng puot na intensyon ng mga mata niya at bigla niyang tiningnan ng malayo. Para bang kaya niyang makita ang buong Sky Demon City at batasin ang kalawakan. Ngunit agad niyang ibinaba ang kanyang ulo na para bang walang nangyari. Sa square, ang Heaven Commander-in-Chief ay ang pinakamalapit kay Wang Lin. Sa sandaling ito, tinitingnan niya si Wang Lin at naramdaman ang defying intent mula kay Wang Lin. Nagpakita siya ng isang hitsura ng isang nakatatandang tumitingin sa isang junior na may paghanga sa talento ng bata. Sa sandaling ito, parang nakikita niya ang sarili noong panahoy iyon, ang kanyang buhay kung hindi siya nagbigay ng pagsuko noong panahoy iyon. Ang iba pang 7 Commander-in-Chiefs ay tinitingnan si Wang Lin na may komplikadong mga nararamdaman. Hindi nakatuon ang kanilang pansin sa cultivation ni Wang Lin, kundi sa katotohanang binanggit niya ang drum ng 15 beses. 15 beses. Nalampasan nito ang lahat, kaya't si Wang Lin ang naging taong tumunog sa drum ng pinakamaraming beses sa Sky Demon Country. Ang mga Vice Commander-in-Chiefs ay matagal nang na-shock at tahimik. Ang Zuan Vice Commander-in-Chief ay huminga ng malalim ng malamig na hangin. Ang kanyang cultivation, na matagal nang na-stop, ay malapit nang mag-breakthrough. Lahat ng ito ay dahil sa tunog ng pagpapalinis ng buto ni Wang Lin at sa pagbabagong naranasan ng kanyang puso sa pamamagitan ni Wang Lin. Ang mga gising na manunood ay hindi na tinitingnan si Wang Lin na may pagkabigla sa kanilang mga mata kundi paggalang. Ang paggalang sa malakas sa Demon Spirit Land. Sa gitna ng mga Demon Generals, ganap na katahimikan. Si Mo Lihai ay tinitingnan ng katawan ni Wang Lin at alam niyang wala ng duda na magiging Vice Commander-in-Chief siya. Ang ika-15 ring mula sa drum ay umalingaw sa kalangitan. Bagaman may amoy ng dugo sa tunog na ito, may kasamang hindi mailarawang kalungkutan. Ang kalungkutan ay nagsanib sa tunog ng drum at kumalat sa kalangitan ng drum. Sa sandaling ito, kumilos ang kidlat tulad ng mga pilak na ahas sa langit, at ang kulog ay umalingaw ng malakas. Ngunit nang lumabas ang ika-15 ring mula sa drum, tila nagmelt ang lahat. Ang umiikot na kulog ay tila sumipsip ng kalungkutan mula sa tunog ng drum. Sa sandaling ito, isang hindi mailarawang kalungkutan mula sa kulog at drum ang kumalat sa kalangitan, na nakaapekto sa buong Sky Demon City. Ang ika-15 ring na ito ay mas malakas pa kaysa sa pinagsamang 14 na singsing. Ang ring mula sa drum na ito ay kumakatawan sa daw ni Wang Lin, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang ganap na daw heart, at isang tunay na landas ng pag-aalaga na lumalaban sa langit. Ang kalungkutan na ito, salamat sa tulong ng kulog, ay hindi na kalungkutan ng tao kundi kalungkutan ng langit. Ang bawat tao sa Sky Demon City ay naramdaman ang kalungkutan na ito at kusa silang umiyak. Sa bangka, ang babaeng tumutugtog ng zither ay naramdaman ang kalungkutan at nagsimulang magpatugtog ng isang kanta. Tinitingnan ni Wang Lin ang langit at bulong, ipinagkaloob ko ang aking attachment. Ang daw ng langit ay ang landas ng langit. Pati na rin ang mga mortal na royal families ay nagsabi na ang tunay na mga namumuno sa mundo ay hindi ang mga hari. Ang daw ng langit ay walang hanggan. Umaabot ito sa buong universo at nasa lahat ng lugar. Huwag na nating pag-usapan pa ang Demon Spirit Land, kahit pa ito ay yung kuweba ng isang celestial, hindi titigil ang daw ng langit sa pagdapo. Dahil ang lahat ng nasa mundo ay daw ng langit, kung ito ay umiiral, ito ay dahil pinapayagan ito ng daw ng langit na umiral. Daw ng langit, bumaba. Ang daw ng langit ay karaniwang hindi nakikita, at kapag ito ay naging nakikita at bumaba, mayroon lamang isang pangalan. Divine Retribution. Sa pagkawasak ng Celestial Realm, ang Divine Retribution ay nawala. Ngunit ang nawala ay hindi ang tunay na Divine Retribution, ito ay ang Celestial Retribution lamang na nilikha ng mga Celestial. Ang tunay na Divine Retribution ay isang parusa mula sa langit, at hindi ito mawawala dahil lang sa pagkawasak ng isang realm. Lalabas lamang ito kapag nararapat itong lumabas. Ang paglitaw ng isang tunay na cultivator na lumalaban sa langit ang kondisyon para lumitaw ang Divine Retribution. Kabanata 575. Ang pinakasimpleng Divine Retribution. Hindi. Sa labas ng Demon Spirit Land, sa pintuan ng East Demon Spirit Sea, madilim na madilim. May mga tuldok ng liwanag sa malayo na nagpapaliwanag ng ilang bahagi ng lugar. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang dumating mula sa kalawakan na may bilis na wala ni isang mago o spell na makakamtan. Isang salita lamang ang makakapaglarawan sa bilis na ito, at iyon ay pagbaba.
Ang pagbaba ay lumampas na sa hangganan ng bilis. Maaaring sabihing hindi na ito matutukoy ng mga salita. Kahit saan sa universo, sa isang pag-iisip lamang, maaari itong bumaba. Ang pulang ulap ay bumaba mula sa kalawakan. Ito ay mula sa kalawakan, at walang nakakaalam kung saan ito nagmula. Sa sandaling bumaba ang pulang liwanag, isang aura ang nagsimulang kumalat na magpapatibay sa lahat ng buhay sa universo. Sa planeta ng Tianyun, nakapikit ang mga mata ng All-Seer at naghahanda para sa plano sa loob ng 200 taon. Sa sandaling ito, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, at naglabas ito ng misteryosong liwanag habang tumitingin sa kalawakan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon at pagkatapos ay nagbuo siya ng isang seal. Matapos magbilang ng ilang sandali, nagkunot ang kanyang noo at bulong, bumaba ang Divine Retribution. Sa interferensya ng lakas ng langit, hindi ko malinaw na mabilang ang lahat. Ngunit nakayanin kong mabilang na ang Divine Retribution ay bumaba sa Demon Spirit Land at may kaugnayan sa aking planetang Tianyun. Kakaiba. Sa planeta ng Dalu sa Dalu Sword Sect, nakatayo si Sword Saint Lin Tianhao sa tabi ng isang higanting palyok ng gamot, at kumikislap ang kanyang mga mata. Ang Fundamental Good Luck Pill ay nangangailangan pa ng ilang mga Oiliary Pills, sa sandaling ito, bigla nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang hakbang ang ginawa niya bago ganap na maglaho at muling lumitaw sa kalawakan sa itaas ng planeta. Tumingin siya sa pulang liwanag na may pagkamangha sa kanyang mga mata. Divine Retribution. Nagkunot ang kanyang noo at nagpakita ng isang hitsura ng hindi katiyakan sa kanyang mukha. Matapos mapanood ng maigi ang liwanag na mawala, sinambit niya sa kanyang sarili, bumaba ang Divine Retribution sa Demon Spirit Land, hindi maganda. Baka may nangyari kay Greed. Kasabay nito, sa isang planeta na malayo mula sa planeta ng Tianyun, mula sa labas, ang planetang ito ay mukhang nababalutan ng dugo. Isang planetang dugo ito. May isang pavilion ng dugo sa planetang dugo, at isang lalaking may pulang buhok at pulang kilay ang nakaupo dito. Mukha siyang nasa mga 40 taong gulang at tahimik na nag-iisa. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at isang dugo pula na liwanag ang tumugas mula rito. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo ngunit tahimik na tinangkilik ang shockwave na nilikha ng dumaan ng lakas ng langit. Pagkalipas ng ilang sandali, muling ipinikit ang kanyang mga mata. Bumaba ang Divine Retribution sa Demon Spirit Land. I wonder kung kumusta na ang batang si Zizo. Hindi lamang ang tatlong ito, kundi marami sa mga matandang nilalang ang nakapansin ng Divine Retribution ng ito ay bumaba. Walang makakapigil sa pulang liwanag na bumaba. Bagaman hindi pa bukas ang pintuan sa East Demon Spirit Sea, ang pulang liwanag ay nagawang dumaan dito. Sa plaza sa Imperial City sa Sky Demon Country, tahimik na nakalutang si Wang Lin. Pagkatapos ng ika-15 na tunog ng tambol, nagsimulang dumaan ng isang metamorphosis sa loob ng kanyang katawan ng may hindi masukat na bilis. Ang Ascendant Stage ay nangangailangan ng sapat na celestial spiritual energy at kumpletong Dao Heart. Kapag natamo ang parehong kondisyon, magsasama sila at ang pagsasanib na ito ay ang Ascendant. Ito ang kilalang pagharap sa sariling Dao. Ang pagsasanib na ito ay isang banggaan ng Dao Heart at celestial spiritual energy. Ang banggaan ng katawan at kaluluwa. Isang ebolusyon mula sa tao patungo sa celestial. Ito ang pinakamalupit na pagsubok sa pagkakaroon ng Ascendant Stage. Kung magtagumpay ang banggaan na ito, magiging Ascendant Cultivator, ngunit kung mabaigo, sila, mamamatay. Walang ibang kalalabasan. Isang pagsubok ng kamatayan. Upang maghanap ng Dao, kailangan ng pagharap sa mga pagsubok ng kamatayan. Kahit ang mga nag-iisang daang landas ay hindi makakaiwas dito. Maliban na lang kung mananatili sa tuktok ng huling bahagi ng Soul Transformation at hindi kikilos patungo sa susunod na hakbang. Ang Dao Heart ni Wang Lin ay tumunog sa tambol sa ika-15 pagkakataon at pinakawalan ng lahat ng kalungkutan sa loob. Ang kanyang Dao Heart ay dumaan sa mabilis na metamorphosis patungo sa pagiging kumpleto. Ang lahat sa paligid ng plaza ay tahimik na nag-iisip. Sa isang araw lamang, naranasan nila ang maraming kahangahangang bagay kay Wang Lin, kaya't ang kanyang imahe ay nakatanim sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, ang kidlat at kulog ay nawala sa kalangitan at isang naglalagablab na pulang liwanag ang sumek. Mula sa malayo, ang pulang liwanag ay walang hanggan at parang tinakpan ng buong kalangitan. Nagbago ang ekspresyon ng batang lalaki sa barko. Pagkatapos ay nagbitaw siya ng isang mapait na tawa at sinambit, parang nakalimutan ko ito, ngunit ang batang ito ay isang cultivator. Dati ako ay nagtagal sa Dragon Lake at maraming matatandang guro ang tumulong sa akin. Sa huli, sa tulong ng Demon Drum at ilang taon, natagpuan ko ang paraan upang itago ang Defying Aura at hindi magdulot ng Divine Retribution. Gayunpaman, ito ay isang pagsubok para sa batang ito. Kung makakaya niyang labanan ang Divine Retribution na ito, hindi siya maaapektuhan ng langit kapag umabot siya sa Ascendant Stage, at mukhang hindi ganoon kalakas ang Divine Retribution na ito. Lahat sa Sky Demon City ay nakapansin ng pagbabago sa kalangitan, at ang mga tao sa plaza ay ganap na nagulat sa ito.
Ang pulang liwanag sa kalangitan ay mabilis na nagsama-sama upang maging maraming pulang ulap. Ang mga pulang ulap na ito ay mukhang mabigat habang lumulutang sa ibabaw ng Imperial City. Habang nakatayo si Wang Lin sa likod ng Demon Drum, tinitingnan niya ang kalangitan at malalim na huminga. Ang Dao ng langit ay hindi mapipigilan ng aking Dao Heart, ngunit maaari itong magpadala ng parusa upang burahin ang aking pag-iral. Ito ay Divine Retribution. Nakita ko na ang Divine Retribution dati sa Kilin City sa Sea of Devils. Kumpara sa panahon na iyon, mas malakas ito. Ang mga pulang ulap ay nagtipon, at pagkatapos ng isang saglit, nagsimulang magtipon ng pulang kidlat. Kung hindi bumaba ang pulang kidlat o maglabas ng aura, magiging maganda ang eksenang ito. Tinitingnan ng batang lalaki sa barko ang kidlat bago siya naglabas ng isang buntong hininga at malumanay na sinabi, dalawa lang ang uri ng Divine Retribution na lumalabas sa anyo ng kidlat. Hindi posibleng ang Legendary Second One, kaya 70% sigurado akong ang una ito, ang pinakasimple sa lahat. Magandang swerte ang batang ito, si Wang Lin. Tinitingnan ni Wang Lin ang kalangitan. Sa sandaling ito, hindi niya pinansin ang ibang bagay at nagtuon lang ng pansin sa pulang kidlat sa kalangitan. Sa aking 700 taon ng pagsasanay, may mga pagkakataon akong nakatagpo ng Divine Retribution, na itawid ko ito ng pinino ko ang Restriction Flag, binago ko ang tadhana ni Limuan at ipinadala ang mensahero ng langit, ngayon ay pinanatili ko ang aking pagnanasa at ipinagpatuloy ang pagsasanay, kaya't ito ay nagdulot ng Divine Retribution. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado, ngunit may kasamang determinasyon. Ang mga pulang ulap sa kalangitan ay biglang nagsimulang gumalaw at magsama-sama ng mabilis. Ang kalangitan ngayon ay parang isang pulang dagat, at lahat ng alon ay patungo sa gitna. Sa isang kisap mata, nagsimulang kumislap ang pulang kidlat sa gitna, pinapaliwanag ang buong langit at lupa. Di kalaunan, mga alingawngaw ng mga sigaw mula sa mga primordial beasts ang dumating mula sa pulang kidlat. Pagkatapos ay sumunod ang mga tunog mula sa lupa na magkasabay sa mga alingawngaw mula sa kalangitan. Sa sandaling ito, bumaba ang pulang kidlat. Parang isang meteor na biglang bumagsak mula sa kalangitan at sumabog kay Wang Lin. Isang dambuhalang halaga ng killing intent ang biglang dumating. Ito ay ang killing intent ng langit. Ang Sky Demon City, na kasalukuyang nararanasan ng tag-init, ay naranasan ng snow. Ang mga snowflake ay bumagsak mula sa kalangitan, at bawat snowflake ay naglalaman ng killing intent ng langit. Ang pulang kidlat ay bumagsak sa snow. Tanging isang tunog lamang ang natira sa mundong ito, at iyon ay ang rumble na kumakatawan sa galit ng langit. Tanging isang kulay lamang ang natira sa mundong ito, at iyon ay ang dugong pula ng Divine Retribution Lightning. Tanging isang killing intent lamang ang natira sa mundong ito, at iyon ay ang killing intent ng langit, na mas malakas pa kaysa sa killing intent ng pagpatay sa bilyon-bilyong tao. Nais ng langit na patayin siya. Biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at pumutok ito ng isang maliwanag na liwanag habang mahigit sa 3,700 life cells ay biglang nagtipon sa paligid ng kanyang katawan. Kasabay nito, tinapik niya ang kanyang bag ng hawak, at ang restriction flag ay lumitaw. Isang alon, at isang malaking halaga ng itim na gas ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at may mga hindi mabilang na mga restrictions na kumikislap sa loob ng itim na gas. Huwag mag-alala, ang langit ay hindi kayang burahin ang aking pag-iral. Habang tumatawa si Wang Lin, itinuro niya ang pulang kidlat sa kalangitan. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay kasing damdamin ng araw at buwan, ang kanyang buhok at mga damit ay sumasabay sa hangin, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang di matitibag na aura. Sa komentong ito, siya ay isang hindi matitinag na tao. Sa isang pagturo, ang itim na gas sa paligid niya ay sumabog patungo sa kalangitan. Ang hindi mabilang na mga restrictions sa loob ng itim na gas ay bumuo ng isang itim na buhawi na sumalubong sa Divine Retribution. Ang pulang kidlat ay bumaba at sumalungat sa itim na buhawi. Sa sandaling ito, isang hindi maiisip na pagsabog ang umalingawngaw at rumagasa sa lupa. Ang mga tainga ng hindi mabilang na mga tao sa Sky Demon City ay dumyugo at ang hindi mabilang na mga tao ay nawalan ng malay dahil sa shockwave. Ang mga nanunood sa paligid ng plaza ay nakaranas ng parehong kapalaran. Bagamat mas magaan ang kalagayan ng mga Demon Generals, ang kanilang demonic spiritual energy ay dumadaloy sa kanilang mga katawan nang hindi nila makontrol. Para bang mababali ang kanilang mga katawan dahil sa tunog kung hindi nila ito makokontrol. Tanging ang mga Commander-in-Chiefs ang kalmado at tinitingnan ng Divine Retribution. Ang itim na buhawi na binuo ng hindi mabilang na restrictions ay bumangga sa pulang kidlat ng walang alinlangan. Sa sandaling ito, parang may isang dambuhalang kamay na bumulag sa itim na buhawi. Sa isang iglap, nabali ito at sumabog sa paligid. Ang pulang kidlat ay tumagos dito at pinutol ito ng parang matalim na espada. Ang buhawi ay gumuho at ang mga restrictions ay nagkalas at nawasak sa wala. Nais akong patayin ng langit, ngunit nais kong wasakin ng langit. Naglabas ng nakakabiglang aura ang katawan ni Wang Lin.
Sa sandaling ang pulang kidlat ay bumusag sa mga restrictions, bigla niyang itinaas ang kanyang daliri at ginamit ang Finger of Death. Hindi lang ito isang Finger of Death, kundi 100. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang bag ng hawak at isang malaking halaga ng Celestial Jades ang bumuhos, na bumuo ng isang maliit na burol sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakatayo si Wang Lin sa tuktok ng maliit na burol na may demon drum sa likod niya. Habang tinitingnan ng kalangitan, isang malaking halaga ng Celestial Spiritual Energy ang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Ang 100 Fingers of Death ay nagsanib at naging isang ray ng itim na liwanag na mahigit 30 talampakan ng haba at dumiretso patungo sa pulang kidlat. Maglalakas loob akong lumaban sa langit para magpatuloy sa pagsasanay, at ang aking natitirang damdamin ay nangangahulugang nais kong lumaban-laban sa langit. Divine Retribution, kahit na kaya mong sirain ang aking katawan, hindi mo kayang sirain ang aking Dao Heart. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin, at sa sandaling ito, ang liwanag mula sa kanyang mga mata ay tumagos sa pulang kidlat at diretsyong pumasok sa pulang ulap. Isang mas malakas na kulog ang umalingaw sa kalangitan na parang sumasagot sa Dao ni Wang Lin. Kabanata 576. Kapangyarihan ng langit. Ang 100 Fingers of Death ay lumikha ng isang ray ng kamatayan habang dumadaan sa kalangitan at nakipagbanggaan sa pulang kidlat. Pagkatapos, isang mas malakas na kulog ang umalingaw sa kalangitan. Sa oras na iyon, ang buong kalangitan ay kumilos, parang malapit ng magbaligtad. Ang Finger of Death ay sumisipsip ng lakas ng buhay at ginagawang pagkawasak. Sa sandaling ang Finger of Death ay nakipagbanggaan sa pulang kidlat, sumipsip ito ng maraming buhay, ngunit hindi pa rin ito kayang talunin ng Divine Retribution Lightning. Sa ilalim ng puwersa ng pulang kidlat, ang itim na liwanag mula sa Finger of Death ay mabilis na naglaho hanggang sa tuluyang mawala. Nagpatuloy ang pulang kidlat pababa, ngunit ang kulay nito ay bahagyang kumupas kaysa dati. Ang buhok ni Wang Lin ay damaloy sa hangin habang tinitingnan niya ang pulang kidlat ng may matinding titig. Nagdesisyon siyang alisin ang lahat ng mga life seals na nagpoprotekta sa kanya at gawing higit sa 3,700 piraso ng Slaughter Energy. Itinutok niya ang kanyang kanang kamay patungo sa kalangitan at nagtipon ng Slaughter Energy sa kanyang kamay. Higit sa 3,700 piraso ng Slaughter Energy ang rumagasa tulad ng isang bagyong dumaan. Habang si Wang Lin ay nakatayo sa loob ng bagyong ito, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding killing intent. Patayin! Sa isang sigaw, ang Slaughter Energy sa kanyang kamay ay mabilis na nag-concentrate. Mula sa higit sa 3,700 piraso naging isa ito, at naging isang itim na dragon, isang dragon ng Slaughter. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula. Hindi lamang siya may killing intent, mayroon din siyang puso ng Slaughter. Hindi siya ang uri ng tao na may killing intent laban sa langit, ngunit ito ay sapat na upang gawing isang henyo siya ng henerasyon. Isang tunay na henyo. Si Wang Lin ay may personalidad na handang gawin ang lahat ng kinakailangan. Hindi alintana kung ikaw ang langit o ang Dao ng langit. Kung nais mong patayin siya, patitigilan ka niya, walang pakialam kung sino ka. Sa kanyang puso ng Slaughter at killing intent, ang dragon na nabuo mula sa Slaughter Energy ay tila nagkaroon ng buhay. Ang dragon na ito ay kumakatawan sa intensyon ni Wang Lin na lumaban sa langit. Slaughter. Yumanggal ang dragon at dumiretso patungo sa pulang kidlat. Pati na ang Divine Retribution ng langit ay tila kumupas ng ito ay kainin ng dragon. Ngunit ang Divine Retribution ay parusa mula sa langit, at ito ay nagdadala ng killing intent ng langit mismo. Bagamat malakas ang Slaughter Dragon, hindi pa rin ito sapat. Gumuho ang dragon, ngunit ang pagkabagsak nito ay nagdulot ng higit pang pagdim ng pulang kidlat at ang laki nito ay lumiit. Ang angal ng dragon ay patuloy na umalingaw sa kalangitan habang ang pulang kidlat ay tumagos sa dragon at dumiretso kay Wang Lin. Sa oras na ang pulang kidlat ay bumaba, nagsimula magdampi ang buhok ni Wang Lin ng kakaibang paraan, at isang kakaibang itim na liwanag ang lumitaw sa kanyang kanang hintuturo. Demonic Finger. Naubos ang pulang liwanag sa mga mata ni Wang Lin at napalitan ito ng isang liwanag na tanging sa mata ng isang demonyo lamang makikita. Ang lahat ng Celestial Spiritual Energy sa kanyang katawan ay kumilos ng mabilis at naging Demonic Spiritual Energy. Sa sandaling iyon, ang maliit na burol ng jade sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin, na milky white noon, ay nagsimulang magkulay itim na parang itim na tinta na ibinubuhos dito. Sa isang kisap mata, ang buong maliit na burol ng Celestial Jades ay naging ganap na itim. Ang lahat ng Celestial Spiritual Energy sa loob nito ay ganap na nagbago at naging Demonic Spiritual Energy. Ang Demonic Finger ay ganap na iba mula sa dati. Kung si Sito Nan ay dumating dito ng personal at ginamit ang Demonic Finger, hindi ito magiging mas malakas kaysa sa ginagamit ni Wang Lin ngayon. Ito ay dahil hindi lamang binago ni Wang Lin ang Celestial Spiritual Energy sa kanyang katawan, kundi pati na rin ang lahat ng Celestial Spiritual Energy mula sa maliit na burol ng Celestial Jade sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa itong isang walang katapusang dami ng Demonic Spiritual Energy.
Ang nasa loob ng itim na liwanag sa dulo ng kanyang daliri ay hindi lamang demonic spiritual energy kundi pati na rin ang kanyang Dao. Hindi alintana kung celestial Dao o demonic Dao ito, naglalaman ito ng defying nature ni Wang Lin laban sa langit sa kanyang puso. Ang itim na liwanag ay naglalaman din ng matinding attachment, ang will ni Wang Lin na panatilihin ang kanyang nararamdaman para kay Limuan, at ang kanyang tapang na labanan ng langit. Kasama rin dito ang determinasyon at hindi matitinag na kalikasan mula noong siya ay isang mortal na nakaranas ng maraming sakuna at dumaan sa di mabilang na panganib habang naglalakad sa kanyang sariling landas sa pagsasanay. Ang daliri na ito ay gumalaw sa mga puso ng lahat. Ang itim na liwanag ay rumagasa patungo sa pulang liwanag. Sa oras na iyon, para bang ang mundo ay bumalik sa panahon ng primordial chaos. Ang pula ay ang langit at ang itim ay ang lupa. Ang pula ay kumakatawan sa divine retribution, at ang itim ay kumakatawan sa heaven-defying intent. Ang banggaan ng pula at itim ay yumunig sa kalangitan, at sa sandaling iyon, ang buong Sky Demon City ay nanginginig. Ang lindol ay kumalat din sa mga kalapit na bundok at kapatagan. Ang tunog ng mga pagsabog ay nagmula sa ilalim ng lupa na parang may mga hindi mabilang na bomba na sumabog. Isang hindi maiisip na puwersa ang nilikha mula sa mga pagsabog na ito, na nagdulot sa buong plaza na mag-collapse. Ang lahat ng mga nakapaligid na mga stands ay gumuho rin, nagpadala ng hindi mabilang na tao na lumipad. Ang lahat ng mga Demon Generals ay mabilis na umatras na parang mahuhulog sila sa kaganapan kung sila ay nahuli ng isang hakbang. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga Commander-in-Chiefs ay nagbago at umatras, maliban sa Heaven Commander-in-Chief. Siya ang pinakamalapit, at nakita niya ang lahat bago magbuntong hininga. Pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang bag ng hawak at kumuha ng isang jade bottle. Binigyan niya ng makapangyarihang tingin ng jade bottle bago ito ihagis kay Wang Lin at umalis. Sa kalangitan sa itaas ni Wang Lin, ang pulang at itim na liwanag ay nagkansela sa isa't isa. Gamit ang lakas ng flag ng restriction, 100 Fingers of Death, higit sa 3,700 slaughter dragons na puno ng puso ni Wang Lin ng slaughter, at di mabilang na celestial jades na ipinagpalit sa demonic spiritual energy upang lumikha ng pinakamalakas na demonic finger na nagawa ni Wang Lin, ang pulang liwanag ay sa wakas ay na-neutralize pagkatapos pagsamahin ng lahat ng spells na ito. Sa sandaling nawala ang pulang liwanag, tumigil ang pagyanig ng lupa at parang nagsisimula ng magbalik sa normal. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot ng di mabilang na tao sa Sky Demon City ay lumikha ng isang nakakapagod na atmosfera na pumulibot sa buong syudad. Sa sandaling nawala ang pulang kidlat, ang mukha ni Wang Lin ay sobrang mapata. Nahuli niya ang jade bottle na ibinigay ng Heaven Commander-in-Chief. May isang pill sa loob ng bote, ngunit hindi niya ito ininom. Tumingin siya sa kalangitan na may seryosong ekspresyon. Hindi naniwala si Wang Lin na ang langit ay magpapadala lamang ng isang bolt ng Divine Retribution Lightning kapag nais nitong patayin ang isang tao. Ang binata sa bangka ay tumingin din sa kalangitan na may seryosong ekspresyon. May bakas ng shock sa kanyang mukha. Ang pulang ulap ay hindi nawala, ngunit walang matinding reaksyon, parang ang lahat ay tumatahimik. Ngunit ang katahimikan na ito ay lumikha ng isang hindi nakikitang presyon na bumalot sa kalangitan at lupa. Ito ay, ang ekspresyon ng binata ay nagbago ng malaki. Hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kalmado, at naglakad siya ng isang hakbang at nawala. Nang siya ay muling nagpakita, nasa itaas siya ng kalangitan ng Imperial City. Nang malapit na siya sa Divine Retribution Cloud, hindi niya maiwasang magkumurap. Parang may nangyaring hindi inaasahan. Ang binata ay mapait na ngumiti. Halos sa oras na lumitaw siya, ang kanyang kanang kamay ay iniabot patungo kay Wang Lin. Nais niyang dalhin si Wang Lin palabas ng Imperial City upang dumaan sa Divine Retribution. Kung ang Divine Retribution ay ang unang iniisip niya, hindi siya magiging ganito kagalit, ngunit sa ngayon, ang Divine Retribution na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng masamang pakiramdam. Nang malapit na siyang humawak, bigla siyang huminto at tumingin pataas sa kalangitan. Mapait siyang ngumiti at naisip, dahil ang batang ito ay nakatarget ng Divine Retribution, wala akong kakayahang ilipat siya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at nang walang pag-aalinlangan, binuksan ang kanyang mga braso. Ang kanyang katawan ay kumilos ng mabilis, mula sa isa ay naging dalawa, mula dalawa ay naging apat, at sa isang iglap ay naging 8 tao. 8 magkaparehong binata ang mabilis na gumalaw patungo sa 8 lungsod sa paligid ng Imperial City at inaktibo ang isang malaking teleport spell upang agad na mailipat ang lahat ng mga residente. Ang spell na ito ay sobrang hirap. Kahit sa taong ito, kinakailangan niyang gumamit ng lihim na teknik upang magawa ito. Habang tinatapos niya ang lahat ng ito, bigla na lang nagbago ang kalangitan. Ang pulang ulap sa kalangitan ay mabilis na nagtipon sa ibabaw ng Sky Demon City. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang pakiramdam ng kaharian mula sa pulang ulap bago nila tinakpan ang buong syudad. Ang binata ay nasa kalangitan sa labas ng syudad, at nang mapansin niya ang kaharian na ito, nagbago ulit ang ekspresyon niya. Ito ay ang kapangyarihan ng langit. Nang walang pag-aalinlangan,
mabilis siyang bumaba sa lupa. Mapait siyang ngumiti at sinabi, ang kapangyarihan ng langit ay dumating, nais ko lang malaman kung lilito ang mga ninuno. Nakatayo sa ibabaw ng wasak na plaza, tinitingnan ni Wang Lin ang kalangitan. Ang hindi matitinag na kalikasan sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Ang ikalawang parusa ng langit ay bumaba. Ang divine retribution na ito ay lumitaw sa anyong ng kapangyarihan ng langit. Ang kapangyarihan ng langit, ano ang tinatawag na kapangyarihan ng langit? Ang kapangyarihan ng langit ay ang kapangyarihan ng langit. Kapag gumalaw ang kapangyarihan ng langit, lahat ay nasa sira. Kapag gumalaw ang kapangyarihan ng langit, ang langit ay nag-iiba ng kulay. Kapag gumalaw ang kapangyarihan ng langit, walang nilalang ang pinapayagang labanan ito. Kailangan mong sumuko sa ilalim ng kapangyarihan ng langit. Maging nakataga sa ilalim ng langit at magbigay sa kanyang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng langit. Habang bumababa ang kapangyarihan ng langit, isang malakas na presyon ang nagmula sa kalangitan. Ang malaking pulang ulap sa kalangitan ay bumaba ng 1 pulgada. Ang pagbaba ng 1 pulgada na ito ay nagdulot ng pagsabog sa buong wasak na plaza. Ang shockwave mula sa pagsabog ay hindi man lang nakorelating bago ito pinilit pumasok sa lupa ng presyon na ito. Sa ilalim ng kapangyarihan ng langit, ang shockwave ay wala ng kakayahan pa upang magdulot ng alikabok. Ang pakiramdam ni Wang Lin ay tila naging mabigat ang kanyang katawan, parang milyon-milyong mga pound ang nakatambak sa kanya. Narinig niya ang mga tunog ng pagkabasag mula sa kanyang katawan. Sa oras na ito, nakaramdam si Wang Lin na para siyang pinipiga ng mundo mismo. Ito ang parehong pakiramdam na naranasan niya noong siya ay nagsasanay sa ilalim ng presyon ng spirit vein sa soul refining sect. Noon, ang kanyang pagsasanay ay nawala at siya ay bumalik sa pagiging isang mortal. Di kalaunan, gumalaw ulit ang kapangyarihan ng langit, at bumaba ang mga pulang ulap ulit. Sa pagkakataong ito, tumaas pa ang presyon at lahat ng mga palasyo sa paligid ng plaza ay gumuho sa maliliit na piraso. Ang ganitong pagkabasag ay kumalat ng mabilis sa paligid ng Wang Lin, at dahan-dahang bumababa ang kapangyarihan ng langit. Sa loob ng isang iglap, nagsimula ng gumuho ang isang maliit na bahagi ng Imperial Palace. Hindi gumalaw ang mga binti ni Wang Lin, habang isang makapangyarihan, hindi matitinag na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa pulang ulap sa kalangitan at mahina niyang sinabi, hindi ako susuko. Ang mga pagsabog ng kulog ay umalingaw mula sa pulang ulap habang nagsimula itong bumaba muli. 1 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada. Sa pagkakataong ito, bumaba ito ng 3 pulgada ng magkakasunod, at ang kapangyarihan ng langit ay bumagsak. Ang lupa ay gumawa ng tunog na parang hindi na nito kayang tiisin ang presyon. Ang lahat ng mga gusali sa Imperial Palace ay nawasak sa ilalim ng presyon na ito. Ang Imperial City ng Sky Demon Country na tumagal ng di mabilang na mga taon ay naging alikabok maliban sa Demon Drum. Sa oras na ito, para bang bumagsak ang langit. Ito ang kapangyarihan ng langit. Kailangan mong sumuko sa ilalim ng kapangyarihan ng langit. Kung hindi ka susuko, ikaw ay madudurog ng kapangyarihan ng langit. Kung nais ng langit na patayin, kailangan mong mamatay. Sa oras na ang Imperial City ay naging guho, mga pagsabog ng galit ang umabot mula sa ilalim ng lupa. Kabanata 577. Demon Drum. Ang mga ipis na mga anak ng Diyos at mga maliliit na salot, kayo ay maglalakas loob na sirain ang kabisera ng aking bansang Sky Demon. Mga walang hiya kayong lahat. Karapat-dapat kayong mamatay, at ang Divine Retribution ay mas karapat-dapat pang mamatay. Haha, Divine Retribution, maganda. Ang aking ninuno ay nakaligtas sa pamamagitan ng Divine Retribution upang mag-ensayo. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang Divine Retribution na ito. Ang mga galit na sigaw ay umabot mula sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, mga tunog ng kulog mula sa ilalim ng lupa na hindi kasing lakas ng kulog ng Divine Retribution. 5 malalakas na shockwave ang tumulak mula sa ilalim ng lupa. Kahit na ang lakas ng langit ay sinusubukang pigilan ito, ang shockwave na ito ay nagawa pa ring magtulak ng 100 talampakan pataas. 5 matatandang lalaki na may puting buhok at mga mata na puno ng demonyong espiritu ang sumugod kasama ang 5 shockwave. Sa kanilang itsura pa lang, mararamdaman mo na ang paglipas ng panahon. Ang kanilang mga pangitaas na katawan ay hubot-hubad, ngunit ang mga katawan nilang payat ay naglalabas ng isang halos primordial na aura. Ang pulang ulap sa kalangitan ay nagkulo at bumaba ng 3 pulgada pa. Ang lupa ng buong kabisera ng syudad ay nagbasag, at mga patak ng dugo ay lumabas mula sa mga pores ng katawan ni Wang Lin. May tunog ng kanyang laman at mga buto na nadudurog, at naramdaman niyang parang may malalaking bundok na bumagsak sa kanya. Ang mga binti ni Wang Lin ay nanatiling tuwid habang ang lupa sa ilalim niya ay bumagsak. Ang kanyang mga binti ay lumubog ng malalim sa lupa hanggang sa umabot siya sa kakapalan ng lupa. Ang presyon mula sa lakas ng langit ay dumiretso sa kanyang kaluluwa. Parang may isang napakalaking boses na umaatungal sa kanyang kaluluwa.
Sinubukan ni Wang Lin na itaas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kalangitan at hindi nagsalita. Hindi lamang hindi nahirapan ng 5 matatandang lalaki sa ilalim ng lakas ng langit, ngunit nagsimula silang magtawanan ng parang mga baliw. Bawat isa sa kanila ay nakalipad at lumutang sa kalangitan sa ilalim ng presyon na ito. Komportable. Hindi wonder sinabi ng mga ninuno na ang lakas ng langit ay parang taing aso. Ang presyon na ito ay kasing komportable para magmura ako. Bullshit. Kailan sinabi ng mga ninuno ang ganitong bagay? Malinaw nilang sinabi na ang daw ng langit ay parang isang pilyang babae. Kung ayaw mong magpataw sa iyo, kailangan mo lang siyang itulak at ipatong sa kanya. Kayo ang dalawa na nag-iisip ng kalokohan. Nabasa ko ang mga record na iniwan ng mga ninuno ng daan-daang beses, paano hindi ko nakita ang ganitong bagay? Nagkaroon ng pagtatalo ang 5 matatandang lalaki. Lalong nagalit ang lakas ng langit, at ang pulang ulap ay bumaba ng 8 pulgada pa. Ang lupa ay umatungal, at ang buong lupa ng imperial na syudad ay nawasak. Kahit na ang shockwave ay hindi nakakalat sa ibabaw, kumalat ito sa ilalim ng lupa na parang mga dragon na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw, at tinamaan nito ang halos kalahati ng Sky Demon City. Biglang tumigil ang 5 matatandang lalaki sa pagsasalita. Parang tinamaan ang kanilang mga katawan ng isang di nakikitang kamay at pinatumba sila sa lupa. Si Wang Lin ay nasa gitna ng lakas ng langit. May tunog ng pagdurog sa kanyang katawan, at lalo pa siyang lumubog. Ngayon, kalahati ng kanyang katawan ay lubog na sa lupa. Agad na tumayo ang 5 matatandang lalaki, itinuro ang kalangitan, at nagsimula ng magmura. Ako ang inapo ng sinaunang demonyo, na wala sa mga batas ng langit. Isa lamang kayong divine retribution at wala kayong kwenta. Habang sila ay nagmumura, muli silang lumipad patungo sa kalangitan. Ngayon ay sumabog ang demonyong espiritu mula sa kanilang mga katawan. Ang makapal na demonyong espiritu ay bumalot sa buong Sky Demon City habang ang 5 ito ay dumiretso sa pulang ulap. Ang lakas ng langit ay yumanig at ang pulang ulap ay muling bumaba. Ngayon, bumaba ito ng 10 talampakan. Sa sandaling ito, parang isang malaking kamay ang bumagsak sa Sky Demon City, at ang lahat ay naging alikabok sa isang saglit. Ang hindi mabilang na bitik ay lumitaw sa lupa kasama ng malalakas na tunog ng pagkabasag. Ang mga bitik na ito ay malalaki, at sa isang iglap, ang lupa sa ilalim ng Sky Demon City ay napunit. Si Wang Lin ay umubo ng isang malaking halakhak ng dugo, at mga tunog ng pagkabasag ay dumating mula sa kanyang katawan. Sa ngayon, siya ay lubos na nakabaon sa ilalim ng lupa, na nag-iiwan lamang ng isang malalim na butas sa lupa. Ang 5 matatandang lalaki na umaatake sa pulang ulap ay muling bumagsak sa lupa, nag-iiwan ng 5 malalim na butas sa lupa. Isang matandang lalaki sa mga butas ay nagalit. Umakyat siya at galit na sumigaw, "Divine Retribution, ikaw ay tamad. Sirain mo ang aking Sky Demon City, kaya makikipaglaban ako sa iyo hanggang sa kamatayan." Sa sandaling ito, hindi na naramdaman ni Wang Lin ang anumang bagay sa labas. Nasa ilalim siya ng lupa at nawalan ng lahat ng pakiramdam sa kanyang katawan. Ngayon, ang kanyang mga meridyano ay pumutok, at may mga palatandaan ang kanyang mga buto na nagiging alikabok. Kung hindi magpapasakop kapag nais ng langit na patayin ka, wala nang daan patungo sa kaligtasan. Ang mga mata ni Wang Lin ay malaki at bukas. Hanggang ngayon, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng hindi pagkatalo na aura. Ang kanyang katawan ay maaaring durog at ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay maaaring mag-collapse, ngunit ang kanyang daw puso ay hindi kailanman magpapasakop. Hanggat may mga magdodoktor na nais lumaban sa langit at mag-ensayo, gagawin nila ang lahat upang iwasan ang galit ng langit. Isang mahinang na boses ang biglang umabot sa isipan ni Wang Lin. Ang daw ng langit ay hindi natatakot sa mga nagtatago na magdodoktor, dahil kapag sila ay nagtatago, nawawala sa kanilang puso ang kahulugan ng paglaban. Ang tunay na kinakatakutan ng daw ng langit ay ang mga hindi natatakot at lumalaban sa kanya. Para sa mga nilalang na iyon, gagawin ng langit ang lahat ng paraan upang alisin sila. Hindi ka ang unang magdodoktor at hindi ka ang huling. Kapag ang iba ay nahaharap kay Ascendant, sinusunod nila ang daw ng langit o iniiwasan ito, kaya hindi darating ang Divine Retribution. Ngunit ikaw ay pumili na labanan ito, at iyon ang dahilan kung bakit bumaba ang Divine Retribution. Hindi pinapayagan ng daw ng langit ang pangatlong klase ng heaven-defying na pagsasanay. Daan-daang taon na ang nakaraan, nang unang nabuo ang universo, may isang lahi na kasing edad ng daw ng langit. Ang mga miyembro ng lahing iyon ay may malaking lakas. Ginamit nila ang lakas na iyon upang mag-form ng kanilang daw, at ginamit nila ang daw na iyon upang labanan ng langit. Ang ilan ay may kamangha-manghang mga spell. Sa isang galaw ng kanilang kamay, kaya nilang sirain ang daw at gamitin ang mga spell upang labanan ng langit. Mayroon ding mga naglakad sa landas ng pagpatay. Sila ay nabubuhay sa pagpatay at ginagamit ang kamatayan upang labanan ng langit. Tawagin nilang Ancient Order.
Ang divine retribution ay hindi nakapagwasak sa kanilang katawan, at ang lakas ng langit ay hindi kayang magpapasakop sa kanila. Naging unang mga nilalang sila na nagsanay habang nilalabanan ng langit. Matapos ang daan-daang taon, ang Ancient Order ay naghiwa-hiwalay. Ang mga may matinding lakas ay tinawag ang kanilang mga sarili bilang mga Ancient Gods. Ang mga naglakad sa landas ng pagpatay ay tinawag ang kanilang sarili bilang mga Ancient Devils. Ang mga nagkontrol ng malalakas na spell ay tinawag ang kanilang sarili bilang mga Ancient Demons. Sila ang pangalawang nilalang na nagsanay habang nilalabanan ng langit. Isang mahina na boses ang umabot sa isipan ni Wang Lin. Kahit na ang katawan ni Wang Lin ay bumagsak na, ang kanyang isipan ay ganap na kalmado. Isa ka bang Ancient Demon? Oo, ako ay isang Ancient Demon. Nag-isip si Wang Lin. Gayunpaman, ako ay hindi kumpleto, nang ako'y magising, ako ay nasa loob ng drum ng demonyo. Nararamdaman ko na ang drum ng demonyo ay dating sa akin. Sa loob ng mga daan-daang taon, hindi ako makalayo mula sa drum ng demonyo, kaya gumamit ako ng mga spell upang gumawa ng Dragon Lake at tinuruan ang mga tao. Naramdaman ko na sa Demon Spirit Land, may 8 pang nilalang na katulad ko sa ibang mga bansa. Lahat sila ay pumili ng parehong paraan na katulad ko. Gumawa sila ng bagay na katulad ng Dragon Lake at nagsimula silang magturo sa mga tao. Nakipag-ugnayan ako sa mga nilalang na katulad ko sa loob ng mga daan-daang taon, ngunit hindi kami kailanman nakapagkaisa. Lahat ng mga nilalang katulad ko ay nais lamunin ang isa't isa upang maging mas malakas, marahil yun lamang ang paraan upang kami ay maging kumpleto. Iyon ang dahilan kung bakit ang digmaan sa pagitan ng 9 na bansa ay tumagal ng daan-daang taon sa Demon Spirit Land. Ang pagpapakita ninyo, mga magdudoktor, ay nagpabago sa labanan na walang katapusan na iyon. Kaya't pinapayagan kayong mag-exister sa Demon Spirit Land. Nagpadala si Wang Lin ng mensahe gamit ang kanyang divine sense. Tiyak may dahilan ka sa pagpapakita at pagsasabi sa akin ng lahat ng ito. Tama ka. Matutulungan kita na ayusin ang iyong katawan at matulungan ka na malampasan ang divine retribution na ito. Maaari ko ring bigyan ka ng kapangyarihan sa Sky Demon Country, ngunit kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Kailangan mong kunin ang 8 banal na relikya mula sa iba pang 8 bansa. Nag-isip si Wang Lin. Saglit lamang, at dahan-dahan niyang sinabi, hindi ako ang tanging cultivator na lumaban sa langit sa loob ng hindi mabilang na taon ng pag-iral ng Demon Spirit Land. Hindi natapos ni Wang Lin ang kanyang sasabihin nang ang boses ay huminto sa kanya ng isang buntong hininga at dahan-daang nagsabi, hindi ka ang unang cultivator na lumaban sa langit, ngunit ikaw ang unang mortal na nag-cultivate ng landas ng sinaunang Diyos. Nararamdaman ko ang aura ng isang sinaunang Diyos. Mahina ang aura na ito, ngunit napakalinaw. Ang mga tao ng Demon Spirit Land na binigyan ko ng kaliwanagan ay hindi kayang tiisin ang aking kapangyarihan. Ang kanilang mga katawan ay hindi kayang tiisin ang aking kapangyarihan, anuman. Kahit na malakas sila, wala ring epekto. Dahil ako ay mula sa ibang lahi. Kahit na ang mga cultivator ay medyo mas maganda ang katawan kaysa sa mga tao dito, mayroon pa rin silang mga limitasyon. Kaunti lang ang mga tao na kayang tiisin ang aking kapangyarihan. Ikaw ay mas angkop kaysa kaninuman. Iyan ang dahilan kung bakit kita pinili. Nag-isip si Wang Lin ng matagal bago siya kalmadong nagsabi, ayusin ang aking katawan at bigyan mo ako ng kapangyarihan upang labanan ang divine retribution. Ang boses ay umalingaw, gaya ng iyong nais. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Wang Lin, na malalim sa ilalim ng lupa, ay agad na napalibutan ng isang malawak na kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay gumaling ng napakabilis na kitang-kita sa mata. Ang kanyang mga meridian ay muling nagkonekta at naging mas matibay kaysa dati. Ang kanyang mga buto ay muling nagcondense at ganap na gumaling. Sa katunayan, ang kanilang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang kanyang laman at dugo ay gumaling ng isang iglap. Lahat ng ito ay nangyari sa isang napakaikling panahon. Ang celestial spiritual energy ay dumaloy sa mga meridian ni Wang Lin at kumalat sa buong kanyang katawan. Kasabay nito, ang malawak na kapangyarihan na pumapalibot sa kanyang katawan ay biglang lumiit at pumasok sa kanyang katawan. Sa ibabaw, ang 5 matandang lalaki ay kakalabas lamang mula sa kanilang mga malalim na hukay at malapit ng magmura muli. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagulat silang lahat at tumitig sa hukay kung nasaan si Wang Lin. Isa sa mga matandang lalaki ay napalapad ang mga mata at nagbulong, ito. Ito ba ang aura ng aming ninuno? Tila aura ito ng ninuno. Habang ang katawan ni Wang Lin ay lumulutang mula sa hukay, ang kanyang buhok ay gumalaw kahit walang hangin at ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit isang hindi maipaliwanag na dami ng demonic spiritual energy ang kumakalat mula sa kanyang katawan. Ang katawan ni Wang Lin ay lumulutang pataas sa ilalim ng presyon ng kapangyarihan ng langit. Parang sa mga sandaling iyon, wala nang epekto ang presyon sa katawan ni Wang Lin. Habang ang katawan ni Wang Lin ay umaakyat sa langit, ang demonic spiritual energy na nagmumula sa kanyang katawan ay nagtipon sa likod niya at bumuo ng isang malaking ilusyon na higit sa 1,000 talampakan ng taas.
Ang ilusyon na ito ay may dalawang pangil, naglalabas ng madilim na aura, at may madilim na purpleng balat. Sa sandaling lumitaw ito, ang pulang ulap ay naglabas ng malalakas na angal at malalakas na kalabog. Parang isang demonyo na ipinanganak. Kabanata 578. Ascendant Crystal. Ang ilusyon na ito ay pareho kay Wang Lin. Nakapikit din ang kanyang mga mata. Habang lumulutang si Wang Lin sa ere, ang limang matandang lalaki ay lubos na naguluhan. Tinitigan nila ang anino sa likod ni Wang Lin at ipinakita ang mga ekspresyon ng matinding paggalang. Totoo nga, ang ninuno. Ang ninuno ay lumitaw. Maaaring siya ba ang hinahanap ng ninuno sa lahat ng panahong ito? Nagtinginan ng lima sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang bumaba ng mabilis ang pulang ulap. Hindi na ito gumagalaw ng dahan-dahan, kundi ng mga 10 talampakan. 10 talampakan, 20 talampakan, 30 talampakan, sa isang kisap mata, bumagsak ito ng 100 talampakan. Kasabay ng serye ng malalakas na tunog, hindi lang ang buong Sky Demon City ang gumuho, kundi tuluyan itong lumubog sa ilalim ng lupa. Pagtingin mula sa itaas, hindi na makita ang Sky Demon City. Hindi na tumalsik ang alikabok dahil ito ay tuwirang pinipreso sa ilalim ng lupa. Isang malaking basin ang lumitaw kung saan naroon ang Sky Demon City. Hindi dito natapos. Walang katapusang mga bitik ang kumalat mula sa basin. Kasunod ng tunog ng mga bitik, patuloy na lumalalim ang basin. Hindi pa natatapos ang pagbaba ng pulang ulap at ang kapangyarihan ng langit. Nang bumaba ang pulang ulap ng 100 talampakan, hindi ito tumigil at patuloy na bumaba. Mula sa malayo, ang masa ng pulang ulap ay parang maaring bumagsak mula sa langit anumang oras. Habang patuloy na bumababa ang pulang ulap, ang mga kulog ay umalingaw sa langit. Ang matinding tunog na ito ay kumalat sa buong mundo. Ang mga bitik sa lupa ay kumalat ng mabilis. Kasunod ng tunog ng mga bitik, ang lupa sa loob ng 5 kilometro, 50 kilometro, 500 kilometro, 5,000 kilometro ay nabasag na parang piraso. Ang nabasag na lupa ay agad na dinurog sa alikabok ng presyon. Ang masigla at masalimuot na Sky Demon City ay hindi na naroon. Si Wang Lin ay lumulutang sa ere at siya ang sentro ng presyon mula sa kapangyarihan ng langit. Ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw na parang natutulog. Sa mga sandaling iyon, parang nagising si Wang Lin mula sa kanyang pagkakatulog. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, at habang binubuksan ito, ang sinaunang demonyong anino sa likod niya ay binuksan din ang mga mata ng demonyo. Sa mga sandaling iyon, parang may misteryosong kapangyarihan na kumokontrol sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at ipinatong ito sa pulang ulap. Itinaas din ng sinaunang demonyo ang kanyang malaking kanang kamay at ipinatong ito sa langit. Kung titingnan ng mabuti, hindi si Wang Lin ang unang gumalaw kundi ang sinaunang demonyo na nagtaas ng kanang kamay. Dao Destruction. Sabay na binuksan ng sinaunang demonyo at ni Wang Lin ang kanilang mga bibig, ngunit ang boses ay mula sa bibig ni Wang Lin. Bagamat magaan ang dalawang salitang ito, sa sandaling sinabi ang mga ito, isang nakakatakot na demonyong enerhiya ang sumabog mula kay Wang Lin at sa sinaunang demonyo. Kasabay nito, ang katawan ni Wang Lin ay dumaan patungo sa pulang ulap sa langit na parang matalim na espada. Sinundan ito ng sinaunang demonyo. Ang kulog mula sa pulang ulap ay parang galit na sigaw mula sa langit. Patuloy na bumababa ang pulang ulap, at ang distansya sa pagitan ni Wang Lin at ng pulang ulap ay patuloy na lumiit. Isang palad, ang mga ulap ay nagbasag. Nang ang palad mula sa sinaunang demonyo at ang palad mula kay Wang Lin ay tumama sa pulang ulap, isang malakas na hangin ang biglang lumitaw. Ang pulang ulap ay parang magulong dagat habang ang galit nitong hiyaw ay umalingaw sa langit. Ang katawan ni Wang Lin ay biglang bumagsak mula sa langit hanggang sa matamaan ng lupa. Sa sandaling tumama siya sa lupa, isang malakas na alon ang ipinalabas, at ang 5,000 kilometro ng nabasag na lupa ay kumalat hanggang 50,000 kilometro. Ang lupa sa loob ng 50,000 kilometro ay nagbasag. Ang sinaunang demonyo sa likod ni Wang Lin ay tumama rin sa lupa sa sandaling tumama si Wang Lin. Gayunpaman, parang naging malabo ang kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng langit ay hindi na mababaligtad, at ang sinaunang mga demonyo ay pangalawang uri ng nilalang na lumaban sa langit at nag-cultivate. Nakaharap sila sa divine retribution ng hindi mabilang na beses, at ang kanilang mga katawan ay gumaling agad. Ang pulang ulap ay nawala mula sa langit, ngunit sa sandaling nawala ito, isang sinag ng pulang liwanag na 100 talampakan ang biglang bumaba mula sa langit. Ang pulang liwanag na ito ay mas malakas kaysa sa divine retribution lightning mula kanina. Hindi ito magkatulad. Gayunpaman, ang target ng pulang liwanag ay hindi si Wang Lin kundi ang sinaunang demonyong anino sa likod niya. Tinaas nila ni Wang Lin ang kanilang mga ulo at isang demonyong liwanag ang biglang sumabog mula sa mga mata ng sinaunang demonyo. Ang Scarlet Heavenly Light. Matagal na akong hindi nakatikim ng kanyang lasa, sa sandaling bumaba ang pulang liwanag,
ang sinaunang demonyo ay tumalon sa ere at nilamon ng pulang liwanag. Ang pulang liwanag ay pumasok sa katawan ng sinaunang demonyo at naging sanhi ng pagsabog nito, ngunit mabilis itong nagayos muli. Bumagsak, umayos, bumagsak, at pagkatapos ay umayos. Sa isang maikling saglit, ang sinaunang demonyo ay bumagsak ng 10,000 beses at umayos ng 10,000 beses. Ang malaking katawan ng sinaunang demonyo ay pinilit na bumalik mula sa paglutang sa ere at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, isang malaking, bilog na shockwave ang nagsimulang kumalat mula sa kanya bilang sentro. Ang shockwave ay higit sa 100 talampakan ng taas at kumalat na parang isang malaking alon na naghuhugas sa lupa. Sa isang iglap, kumalat ito ng 5 kilometro at patuloy pa. Isang serye ng mga kalabog ang umalingaw sa lupa habang ang lupa sa loob ng 5 kilometro ay muling nagbasag, lumilikha ng isang shockwave na 10 beses na mas malaki. Sa sandaling ito, lahat ng nasa loob ng 50 kilometro ay naging magulo at iniwan sa mga guho. Ang pulang ulap ay ganap nang nawala mula sa langit at bumalik sa normal. Ang sinaunang demonyo ay naguto, pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkapagod habang siya ay naging berdeng usok at nawala. Pumunta ka sa akin sa Dragon Lake sa loob ng 3 buwan, ang boses ng sinaunang demonyo ay hindi ipinadala sa mga tainga ni Wang Lin kundi kumalat sa lahat. Nang mawala ang sinaunang demonyo, si Wang Lin ay kumuha ng isang hakbang pasulong at bigla ring nawala. Habang dahan-dahang humihip ang hangin, ang 5 matandang lalaki ay umakyat mula sa mga guho at nagtinginan sa isa't isa. Isa sa mga matandang lalaki ang sumigaw, itong salbaheng divine retribution na ito. Yundon, ikaw bata, lumapit ka dito. Yundon, lumapit ka dito. Kung hindi ka magpakita sa loob ng 3 hininga, itatapon kita sa Dragon Lake at silyuhan kita doon ng 100 taon. 200 taon. 500 taon. 1,000 taon. Ang huling matandang lalaki ay umungol. Ikulong siya magpakailanman. Ang katawan ng batang lalaki ay kumilos, pagkatapos ay siya ay ngumisi at tumanggo. Ang inyong apo ay titiyakin na maibalik ang Ancient Demon City sa loob ng 3 buwan. Pumunta at hanapin ang taong pinili ng ninuno at dalhin siya sa Dragon Lake sa loob ng 3 buwan. Matapos magsalita ang 5 matandang lalaki, tiningnan nila ang mga guho at pagkatapos ay nawala. Nang muling magpakita si Wang Lin, siya ay higit sa 5,000 kilometro ang layo. Agad niyang ipinalabas ang kanyang divine sense bago huminga ng malalim, hinawakan ang kanyang bag ng pag-iingat, at kinuha ang isang token. Ang token na ito ay ginagamit upang pumasok sa mahiwagang kuweba. Gamit ang bagay na ito, maaari siyang pumasok sa kuweba anumang oras na gusto niya. Gumawa si Wang Lin ng mga simbolo ayon sa impormasyon na iniwan sa token. Pagkatapos, ang token ay naglabas ng puting liwanag na pumalibot kay Wang Lin at pagkatapos ay siya ay nawala. Muling bumalik si Wang Lin sa mga platform na konektado ng mga iginagalang na dragons. Pagdating niya, agad siyang nagtulungan patungo sa kuweba. Matapos ang Divine Retribution, agad na napansin ni Wang Lin na ang kanyang domain ay nakumpleto at unti-unting nagsanib sa kanyang celestial spiritual energy. Ang natuklasang ito ay agad siyang nagulat. Ascendant's Life and Death Trial. Kung may isang pagkakamali, hindi lang mawawala ang kanyang buong cultivation, kundi magbabagsak din ang kanyang origin soul. Bagamat hindi niya alam kung ito ay makakaapekto sa Ancient God Body sa labas, hindi niya nais ipagsapalaran ito. Ang Ascendant ay isang pagsubok na kailangang matapos sa isang napaka-safe na lugar upang alisin ang lahat ng mga panlabas na salik at tiyakin ang pinakamataas na pagkakataon ng tagumpay. Ang kuweba na ito ay walang duda ang pinakamahusay na lugar upang makarating sa Ascendant Stage. Mabilis na kumilos si Wang Lin habang dumadaan siya sa mga platform, isa-isa, bago tuluyang dumating sa harap ng kuweba. Sa isang kisap mata, pumasok siya sa pamilyar na kuweba. Si Wang Lin ay tumakbo patungo sa pavilion kung saan niya nakita ang bote ng alak. Pagdating niya, mabilis siyang umupo sa lotus position at huminga ng malalim bago binuksan ang kanyang bag ng pag-iingat. Hindi na marami ang natirang Celestial Jade sa kanyang bag. Matapos ang lahat, ginamit niya ang maraming Celestial Jade laban sa Divine Retribution. Ni-shake ni Wang Lin ang bag ng pag-iingat at agad na lumipad ang lahat ng Celestial Jade. Ang sahig ng pavilion ay napuno ng Celestial Jade, na bumuo ng isang maliit na bundok. Maraming Celestial Jade ang kumalat, pagkatapos ay ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bag ng pag-iingat. Ito ay isang pulang kristal na kasing laki ng isang kuko. Nang lumitaw ang kristal na ito, kahit ang nakapalibot na Celestial Spiritual Energy ay parang huminto. Parang ang oras ay huminto sandali, at ang kristal na ito ay nagbigay ng isang mahina na pakiramdam ng kapangyarihan ng langit. Ascendant Crystal. Ito ay ibinigay sa akin ni Senior Joey. Kung magtatagumpay akong makarating sa Ascendant Stage ngayon, hindi ko kailanman malilimutan ang utang ko kay Senior sa aking buhay. Huminga ng malalim si Wang Lin at nilunok ang kristal sa kanyang kamay.
Matapos gawin ang lahat ng ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilubog ang sarili sa proseso ng pag-abot sa Ascendant Stage habang ang kanyang domain at celestial spiritual energy ay nagsanim. Dahan-daang lumipas ang oras. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling kasing kalmado ng tahimik na tubig, walang anumang alon. Ang mga celestial jade sa paligid ay nauubos at nagiging alikabok. Sinipsip niya ang walang katapusang dami ng celestial spiritual energy sa kanyang katawan. Kapag may nagtatangkang umabot sa Ascendant Stage, isang Ascendant Crystal ang nabubuo sa kanilang Origin Soul. Parang isang puso, ang puso ng Origin Soul. Ang Ascendant Crystal ni Zhou Yi ay isang pangalawang puso para kay Wang Lin. Habang si Wang Lin ay umabot sa Ascendant Stage, nagsimulang mabilis na mag-recover ang Sky Demon City. Isang malaking bilang ng mga Demon Soldiers ang nagtipon mula sa buong Sky Demon Country upang muling itayo ang Sky Demon City. Sa itim na tore sa sinaunang labanan na nasa hindi alam na distansya, dalawang multo ng liwanag ang lumitaw sa helmet ng itim na armor na nasa tuktok ng tore. Pati ang sinaunang demonyo ay lumabas upang tulungan kang tiisin ang Divine Retribution, sayang naman na ganito lang kita sinusipsip, ngunit pagkatapos mawala ng pagkakataong ito, hindi ko alam kung gaano katagal ko pang kailangang maghintay, bagamat hindi ganoon kalakas ang Ascendant Power, hindi ko ito pwedeng palampasin. Kabanata 599. Early Stage Ascendant. Ang pagsasanib ng domain at celestial spiritual energy ay isang proseso ng pagsusunog. Ang celestial spiritual energy ay nagsisilbing gasolina, at ang domain na pinino ng apoy na iyon ay nagiging ascendant crystal. Sa sandali na mabuo ang ascendant crystal, maaaring maramdaman mong para kang naging wala at ang iyong kaluluwa ay gumagala sa langit at lupa. Ang pakiramdam na ito ay napakabihira at tinatawag na ascendant enlightenment. Karaniwan, ang unang ginagawa ng mga cultivator sa isang cultivation planet ay gamitin ang sandali ng pagkaunawa na ito upang bawiin ang kanilang soul piece mula sa cultivation planet crystal. Bagamat ang tsansa ay 50% lamang, kailangan nilang subukan. Si Wang Lin ay nakabawi na ng kanyang soul piece, kaya't malinaw na hindi niya na kailangang gawin ito. Sa sandaling ito, lahat ng celestial jade sa kanyang bag ay nakapaligid na sa kanya. Ang huling bahagi ng celestial spiritual energy ay katatapos lang sumiksik mula sa jade bago ito naging alikabok. Wala namang hangin dito, kaya't hindi tinangay ang alikabok at sa halip ay nagtipon ito sa lupa. Isang malaking halaga ng celestial spiritual energy ang pumasok sa katawan ni Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang mga pores at mabilis na dam alloy sa kanyang mga meridians. Pagkatapos, ang celestial spiritual energy ay mabilis na nagtipon sa paligid ng kanyang life and death domain sa kanyang origin soul. Isang proseso ng self-refining ang patuloy na nagaganap sa katawan ni Wang Lin. Isang firestorm ang naglalagablab sa loob ng katawan ni Wang Lin habang ang kanyang katawan ay dumaan sa mga pagbabago na kayang magpabagabag ng lupa. Ang kanyang origin soul ay parang isang higanting kakon, ang kanyang domain ay ang buhay sa loob ng kakon, at ang celestial spiritual energy ay ang naglalagablab na apoy sa labas ng kakon. Habang lumalakas ang apoy, mas buhay na buhay ang kakon at mas nagiging isa ang domain sa loob sa kakon. Ang layunin ng pagsasanib ng celestial spiritual energy at domain ay upang sa huli ay magsanib ang domain sa origin soul. Mula sa puntong iyon, wala nang magiging pagkakaiba sa pagitan ng domain at origin soul. Ang origin soul ay ang domain at ang domain ay ang origin soul. Lalong lumakas ang apoy sa labas ng kakon. Tuwing parang humihina ang apoy, mas maraming celestial spiritual energy ang pumapasok mula sa labas. Parang nagdaragdag ng dry gas sa apoy, kaya't lalong lumalakas ito. Ang celestial flame ay nagningning ng maliwanag sa loob ng katawan ni Wang Lin. Hindi nakikita ang apoy na ito kaya't hindi ito makita ng mata, ngunit kung gagamit ng divine sense, makikita nila ang eksena kung saan si Wang Lin ay naglalabas ng nakakabilib na apoy mula sa kanyang katawan. Ang "sick daw in the morning and die by night" ay isang kasabihan na alam ng bawat ascendant cultivator, at may kinalaman ito sa apoy na ito. Kung hindi makalampas sa pagsubok na ito, ang apoy na ito ay magiging tunay at susunugin ng origin soul at katawan hanggang maging alikabok sa isang iglap. Ang origin kakon sa loob ng apoy ay naging mas buhay, at ang life and death scroll sa loob ng kakon ay nagbabago rin. Tila ito'y matutunaw at magsasanib sa kakon. Dahan-daang lumipas ang oras, at hindi hamina ang celestial flame. Habang patuloy ang pagpasok ng celestial spiritual energy sa apoy, lalong naging maliwanag ito. Ang domain sa loob ng kakon ay tuluyang natunaw at naging isang masa ng magulong enerhiya. Tinatawag na origin energy ang enerhiyang ito noong sinaunang panahon. Noong sinaunang panahon, wala pang mga cultivators. Ang mga cultivator noon ay tinatawag ang kanilang mga sarili na energy refiners. Ang mga makapangyarihang Conlo energy refiners ay isang tipikal na halimbawa ng mga sinaunang cultivators. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili na energy refiners dahil sa enerhiya na nasa origin energy at dahil nakatuon ang kanilang cultivation sa origin energy.
Ang strand ng origin energy na ito ay nabuo mula sa domain ni Wang Lin. Ang origin energy ay pinapalakas ng Cocoon, at tulad ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng ina, ang origin energy ay patuloy na lumalakas. Noong sinaunang panahon, ang origin energy na ito ay hindi iniiwan sa loob ng origin soul. Sa halip, ito ay kinukuha at papalitan ng lahat ng celestial spiritual energy sa katawan. Ngunit, nang biglang lumitaw ang celestial realm mula sa kawalan, naging celestials ang mga cultivators at nagsimulang maghanap ng immortalidad, kaya't ginamit nila ang origin energy bilang kanilang life energy. Pinapaligiran nila ang kanilang mga sarili ng celestial spiritual energy, at iyon ang dahilan kung bakit ang ilang mga cultivators at celestials ay hindi namamatay basta't may natirang piraso ng tunay na enerhiya. Ang piraso ng tunay na enerhiya ay ang origin energy. Ang hindi nakikitang apoy sa loob ng katawan ni Wang Lin ay naging mas matindi. Ang origin energy sa loob ng origin soul cocoon ay nag-condense hanggang maging likido. Maliwanag ito at may iba't ibang hugis. Gayunpaman, hindi kayang mag-crystallize ng likidong ito. Kung hindi ito mag-crystallize, hindi ito magiging ascendant crystal. Gising na gising ang konsensya ni Wang Lin. Matapos subukan ng maraming beses at mabaigo, huminga siya ng malalim. Sa sandaling ito, ang mga celestial jade sa paligid ng kanyang katawan ay sumabog, release ang lahat ng kanilang celestial spiritual energy. Ang celestial spiritual energy ay gumalaw tulad ng usok at mabilis na pumasok sa katawan ni Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang ilong. Sa sandaling pumasok ang huling bahagi ng celestial spiritual energy mula sa celestial jade sa katawan ni Wang Lin, ang hindi nakikitang apoy ay sumabog ng mas malakas kaysa dati. Sa isang iglap, parang may mga celestial flames na lumabas mula sa bibig at ilong ni Wang Lin. Isang malaking halaga ng pawis ang nagsimulang lumabas mula sa katawan niya, ngunit sa sandaling lumabas ang pawis, agad itong nag-evaporate at naging puting gas. Ang puting gas sa ibabaw ng ulo ni Wang Lin ay unti-unting naging masiksik. Ang celestial flame sa loob ng katawan ni Wang Lin ay nagliyab ng mas maliwanag kaysa dati habang tumatakbo patungo sa origin soul cocoon. Ang origin energy liquid ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-crystallize matapos itong ma-refine ng apoy na ito. Sa sandaling ito ay malapit ng mag-crystallize, bigla itong nanginig. Ang pag-uga na ito ay tahimik na tahimik, ngunit agad nitong pinagalaw ang origin soul cocoon. Ang paggalaw ng origin soul ay agad na nagdulot ng pagbabago sa celestial flame. Imbes na mag-refine, nagsimula itong kumalat. Ang hindi nakikitang apoy sa loob ng katawan ni Wang Lin ay nagsimulang maging tunay na apoy, at malapit na siyang mabaigo sa kanyang pagsubok na umabot sa ascendant stage. Ngunit sa sandaling iyon, ang ascendant crystal na ibinigay ni Zhou Yi, na kanyang nilamon kanina, ay lumabas mula sa kanyang dantian at nagsanib sa celestial flame. Hindi lang hindi ito naapektuhan ng celestial flame, kundi nang lumapit ito, ang celestial flame ay lumabo na parang kayang patayin nito ang apoy. Ang ascendant crystal ni Zhou Yi ay dumating sa tabi ng origin soul cocoon at pumasok dito ng walang hadlang. Lumitaw ito sa tabi ng ascendant crystal ni Wang Lin. Ang dalawang ascendant crystals, ang isa ay kumakatawan sa buhay at kamatayan, habang ang isa naman ay kumakatawan sa obsessions. Ang ascendant crystal ni Zhou Yi ay umikot sa ascendant crystal ni Wang Lin ng isang beses bago bumagsak. Sa sandaling bumagsak ito, lahat ng origin crystal sa loob nito ay naabsorb ng ascendant crystal ni Wang Lin. Ang ascendant crystal ni Wang Lin ay lumago sa isang bilis na kitang-kita ng mata. Ang laki nito ay lumaki ng mabilis mula sa isang kasing laki ng kuko hanggang maging kasing laki ng kanyang maliit na daliri. Sa sandaling ito, ang origin soul cocoon ay hindi na gumalaw at ang celestial flame ay tumigil sa pagiging tunay. Bagamat tila madali lang ang lahat ng ito, iyon ay isang sandali ng buhay at kamatayan. Matapos maabsorb ang origin energy mula sa ascendant crystal ni Zhou Yi, ang ascendant crystal ni Wang Lin ay naging buo. Sa sandaling iyon, mabilis na lumiit ang origin soul cocoon. Ngayon ay nakabalot na ito sa ascendant crystal. Isang bagong aura ang unti-unting nabubuo sa loob ng origin soul cocoon. Ang prosesong ito ay tumagal ng napakatagal na oras. Si Wang Lin ay nakaupo sa lotus position sa loob ng kuweba. Hindi siya gumagalaw. Para bang laging nandyan siya. Sa labas, mabilis na lumipas ang oras. Sa Sky Demon Country, ang Sky Demon City ay muling itinatag 10 taon na ang nakalilipas. Ang laki at saklaw nito ay tulad pa rin noong dati. Nakatayo pa rin ang Imperial Palace, at bumalik na rin ang malaking plaza. Nasa plaza pa rin ang dambuhalang Demon Drum. Ang 10 taon ng panahon ay dumaan sa isang iglap. Ang mga residente ng Sky Demon City ay nakaligtas sa sakuna 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang kanilang nakita ay isang bagay na hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Ang balita tungkol sa isang cultivator na si Wang Lin ay patuloy na kumakalat sa buong Sky Demon City. Wala na ang barko, at pati ang mga tao mula sa barko ay nawala na. Wala nang tumutugtog ng zither.
Ang batang lalaki na minsang uminom kay Wang Lin ay kasalukuyang nakatayo sa ibabaw ng isang pavilion sa Imperial Palace. Kasama siya ng isang babae. Siya ay napakaganda, ngunit may mischievous na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung narito si Xu Liguo at nakita ang babae, tiyak na siya ay magdidiliryo at magtatangkang saluhin siya habang sumisigaw, "Maliit na ganda, andito na ang iyong Kuya Xu." Ang batang lalaki ay huminga ng malalim at bamhantong hininga, kakaiba. 10 taon nang nawala ang batang iyon. Kahit na nagsanib ang 5 ninuno upang tingnan gamit ang kanilang divine sense, wala silang makita kahit isang bakas niya. Para bang iniwan niya na ang Demon Spirit Land sa kabisera ng Sky Demon City. Matapos ang muling pagtatayo ng syudad, isang napakagarbong mansyon ang itinayo sa silangang bahagi. Ang mansyon na ito ay may malaking plague na may 6 na malalaking karakter. Mansyon ng Earth Vice Commander-in-Chief. Marami ang mga alalay sa loob ng mansyon, at may mga peking bundok sa paligid, kaya't ito ay sobrang elegante. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng Commander-in-Chief robe ang nakatayo sa tabi ng isang peking bundok sa bakuran. Nakatingin siya sa langit at huminga ng malalim. Sa likod ng matipunong lalaki ay 3 lalaki. Lahat sila ay nakasuot ng armor ng mga Demon Generals at tumayo ng hindi gumagalaw at may napakagalang na pag-uugali. "Brother Wang, saan ka ba napunta?" Ang matipunong lalaki ay huminga ng malalim. Sa loob ng kuweba, hindi pa gumagalaw si Wang Lin sa loob ng 10 taon. Nakaupo pa rin siya doon na parang isang estatwa. Sa kanyang katawan, ang refining sa loob ng Origin Soul Cocoon ay dahan-daang natapos at isang nakakagimbal na aura ang unti-unting kumalat mula sa cocoon. Pagkalipas ng hindi tiyak na oras, biglang nagkaroon ng bitik sa Origin Soul Cocoon. Ang bitik na ito ay napakaliit at ang cocoon ay bahagyang nahati. Di kalaunan, nagkaroon ng isa pang bitik, at sa huli ay maraming bitik ang lumitaw sa buong cocoon. Mas marami pang bitik ang lumitaw sa buong cocoon hanggang sa tuluyang mabasag ito. Sa sandaling mabasag ito, mga sinag ng gray na liwanag ang lumabas mula dito. Pagkatapos, isang bagong silang na Origin Soul ang dahan-daang lumutang mula sa cocoon. Ang Origin Soul na ito ay hindi na transparent kundi ganap na solid. Halos walang pagkakaiba sa katawan. Ang Ascendant Crystal ay dahan-daang umiikot sa loob ng Origin Soul. Para sa isang Ascendant Cultivator, ang kanilang Origin Soul ay ang kanilang domain. Ito ang tunay na estado ng domain kapag pumasok ito sa katawan. Pagkatapos lumabas ng Origin Soul, ang basag na cocoon ay agad na natunaw upang maging nourishment para sa Origin Soul at naabsorb ito ng Origin Soul. Nang maabsorb ang lahat, ang Origin Soul ay umupo sa lotus position. Sa sandaling umupo ang Origin Soul, ang katawan ni Wang Lin ay nayanig, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, binuksan niya ang kanyang mga mata. Si Wang Lin ay nagbulong sa kanyang sarili, Ascendant. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Matapos ang 700 taon ng cultivation, sa wakas ay naabot niya ang Ascendant Stage. Ang mga Ascendant Cultivators ay mga pinakamataas na uri ng nilalang sa kahit anong rank 6 na cultivation countries. Pati na rin sa rank 7 na mga cultivation countries, ang mga Ascendant Cultivators ay itinuturing pa ring mga powerhouse. Si Wang Lin ay nasa Ascendant Enlightenment sa loob ng 10 taon at nagkaroon pa ng ibang mga ani. Kabanata 600. Celestial Ascension Fruit. Sa sandaling ito, sa itim na tore na matatagpuan sa sinaunang larangan ng labanan, 2 lihim na ilaw ang biglang kumislap sa loob ng helmet sa tuktok na palapag ng tore. Kakatapos lang niyang maabot ang Ascendant Stage, kaya hindi pa ganap na nag-fuse ang kanyang origin energy sa kanyang katawan. Kakailanganin pa siya ng 49 na araw para makumplito ang prosesong ito, at ang pagkakataong ito ay matagal ko nang hinihintay, 10 taon na. Kumislap ang lihim na ilaw sa armor at narinig ang malalakas na tunog ng kulog mula sa labas ng itim na tore. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang itim na vortex ang biglang lumitaw sa langit. Napakalaki ng vortex na ito. Kapag umiikot, parang kaya nitong sumipsip ng lahat ng bagay sa mundo. Nagbago ang kulay ng langit at pati na ang mga kaluluwang matagal nang naipit sa sinaunang larangan ng labanan ay nagsimulang magpanik. Ang lihim na ilaw mula sa tore ay kumikislap ng maliwanag habang isang malakas na divine sense ang kumalat mula sa tore at mabilis na tinakpan ang buong sinaunang larangan ng labanan. Ang lupa sa ilang bahagi ng larangan ay lumuwag at mabilis na lumabas mula sa ilalim ng lupa ang ilang itim na mga buto na tumataas sa ere. Ang mga maliliit na buto ay mabilis na nagsanib sa ere at naging isang itim na braso ng buto. Dahan-daang lumipad ang itim na braso patungo sa tore at tumigil sa ilalim ng vortex. Hindi ko pa nakolekta ang maraming kapangyarihan, kaya hindi ko basta-basta ito sayangin. At saka, ang kasalukuyang lokasyon niya ay isa sa mga lugar na ayokong puntahan. Kumislap ulit ang lihim na ilaw mula sa armor at isang braso ng armor ang naputol.
Nagbigay ito ng isang pagsabog ng demonyong apoy bago lumipad palabas ng tore at tumungo direkta patungo sa braso ng buto. Sa sandaling humawak ang armor sa tuyo at malnourished na braso, agad itong damaykit dito. Sa sandaling kumapit ang armor, ang braso ay naging ganap na iba, at punong-puno ng malalakas na alon ng demonyong espiritual na enerhiya. Pumunta ka, dalhin mo pabalik ang origin energy. Ang braso ay kumilos at bigla itong nawala sa vortex. Tanging mga ascendant cultivators lamang ang may origin energy sa kanilang mga katawan. Sayang at ako'y labis na sugatan at hindi ko kayang kunin ang origin energy mula sa mga cultivator na nagpinta ng kanilang origin energy sa kanilang katawan mula sa ganitong kalayuan. Pwede ko lang gamitin ang pag-atake laban sa mga bagong breakthrough upang agawin ang kanilang origin energy. Ang lihim na ilaw mula sa armor na ngayon ay nawala ng isang arm guard ay dahan-daang nanghina hanggang tuluyan itong nawala. Si Wang Lin ay nakaupo sa lotus position sa loob ng kuweba. Pumawalan siya ng isang buntong hininga at tumayo. Siya'y nakaupo roon sa loob ng 10 taon, kaya maraming tunog ng pagputok ang narinig bago bumalik sa normal ang kanyang katawan. Nang siya ay magluson ng katawan, bigla niyang napansin na nagbago ang kanyang ekspresyon at tiningnan ang kisame ng Celestial Cave. Sa sandaling iyon, isang itim na vortex ang tahimik na lumitaw. Anong ito? Pinagmasdan ni Wang Lin ang vortex at kumunot ang kanyang mga mata. Matagal na siyang nandyan sa kuweba at hindi pa niya ito nakita dati. Ang timing ng vortex ay napakaganda. Lumitaw ito ng eksakto pagkatapos niyang maabot ang ascendant stage. Si Wang Lin ay may maingat na kalikasan, kaya nang makita niyang lumitaw ang vortex, agad siyang tumakbo patungo sa pintuan ng kuweba. Pagkakilos na niya, biglang bumilis ang vortex at pinalaki ang sarili nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at tinamaan ang kanyang bag ng pag-iingat, walang alinlangan na kinuha ang token ng kuweba. Gumawa siya ng seal gamit ang kanyang kamay at mabilis na naging malabo ang kanyang katawan at parang mawawala. Sa sandaling iyon, isang itim na braso ng buto na may armor ang lumabas mula sa vortex at mabilis na humaplos kay Wang Lin. Ang hagod na iyon ay nagdulot ng pag-alog ng katawan ni Wang Lin habang siya ay tumuloy na maglaho. Ang itim na braso ng buto ay tumigil saglit bago muling pumasok sa vortex, at ang vortex ay nawala. May isang distortion sa langit sa ibabaw ng walang katapusang kapatagan sa Fire Demon Country, at si Wang Lin ay lumabas dito. Ang ekspresyon niya ay malungkot. Ang sinuman na makakakita ng ganitong kakaibang eksena sa sandaling narating nila ang ascendant stage ay hindi magiging masaya. Sa sandaling ginamit niya ang token upang mag-teleport, ang braso ay nakialam sa teleportasyon at nagdulot ng pagbabago. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at natagpuan na ang lugar na ito ay ganap na banyaga sa kanya. Sa sandaling iyon, isang itim na tuldok ang lumitaw sa langit. Ang tuldok na ito ay umiikot sa isang hindi kapani-paniwalang bilis at sa halos isang iglap ay naging isang dambuhalang vortex. Ang vortex ay lumitaw ng tahimik. Hindi pa man nakita ang divine sense nito ay hindi ito nakalabas. Parang walang lugar na hindi sakop ng vortex. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot habang tinitingnan ng vortex. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo. Nais niyang makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng braso sa loob ng vortex. Halos sa sandaling lumitaw ang vortex, ang armored na braso ng buto ay lumabas at tinutok ito kay Wang Lin. Walang hangin o ulap na gumagalaw sa paghaplos na ito. Walang pagbabago sa mga palatandaan ng spell. Ang paghagis na ito ay parang isang mortal na nag-akyat ng kanyang braso. Si Wang Lin ay nagkunot ng noo at itinaas ang kanyang kanang kamay at sa unang pagkakataon ginamit ang Finger of Death sa ascendant stage. Ang itim na ilaw ay 10 beses na mas malaki kaysa dati at may mga alon ng mga ripple sa loob nito. Ang itim na ilaw ay damaloy patungo sa braso ng buto. Sa sandaling iyon, isang kamanghamanghang dami ng demonyong espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa armor. Ang demonyong espiritual na enerhiya ay solid at agad na hamarang sa Finger of Death. Gayunpaman, ang demonyong espiritual na enerhiya ay hindi nakilala ang Finger of Death ni Wang Lin. Kung hindi pa siya sa ascendant stage, agad na matutunaw ang Finger of Death nang harapin ang demonyong espiritual na enerhiya, pero ngayon ay ginagamit ni Wang Lin ang ascendant level cultivation upang buhayin ang Finger of Death. Kahit na naharang ang itim na ilaw, ang death energy sa loob nito ay hindi mapigilan. Sa sandaling nagbanggaan ang demonyong espiritual na enerhiya at death energy, ang demonyong espiritual na enerhiya ay naglaho, na parang ito ay nasisipsip ng death energy. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang ipadala ni Wang Lin ang Finger of Death, agad niyang napansin ang isang hindi nakikitang puwersa na papunta sa kanya. Ang puwersang ito ay parang isang malumanay na hangin, ngunit nang tumama ito sa kanyang katawan, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki. Agad niyang napansin na ang kanyang bagong nabuo na Ascendant Origin Soul ay malapit ng may hagis ng puwersa na parang hangin na hindi nakikita. Pati ang kanyang isipan ay hindi kayang lumaban dito, at ang kanyang kanang kamay ay dahan-daang bumaba. Ang kanyang origin soul ay unti-unting umaalis sa kanyang katawan at malapit nang umalis.
Ngunit nang dumating ang isang nakakapagod na pakiramdam sa loob ng kanyang katawan, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Dahil malapit nang umalis ang kanyang origin soul sa kanyang katawan ay naging matigas at mabilis na nawawala ang kanyang kamalayan. Sa sandaling iyon, hindi siya nagpanik at sa halip ay napuno ng galit. Siya si Wang Lin. Kaya niyang hamunin ng langit, kaya niyang patayin ng langit, kaya't paano siya madidaan ng simpleng spell. May puso siya ng pamumuksa, at sa sandaling ito, ang puso ng pamumuksa at ang kanyang killing intent ay nagsalungat, nagresulta sa isang makapangyarihang slaughter aura. Isang mababang angal ang lumabas sa kanyang bibig, at isang malupit na slaughter aura ang sumabog mula sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kapangyarihan ng slaughter aura na ito, ang kanyang origin soul na halos lumabas sa katawan ay pinabalik. Matapos bumalik ang kanyang origin soul, tiningnan ni Wang Lin ng malamig ang braso. Huwag mong gawing kalaban ako, si Wang Lin ay umatras, at kasabay nito, ginamit niya ang ilang teleportation spells ng sabay-sabay. Sa isang saglit, siya ay nawala. Ang braso ng buto ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang wrist guard. Ang finger of death na ginamit ni Wang Lin upang suriin ang sitwasyon ay nakakita sa wrist guard. Maraming misteryosong tao sa Demon Spirit Land. Nasa ascendant stage pa lang si Wang Lin at kailangan pa niyang ng ilang araw upang ganap na mag-fuse ang kanyang origin soul, kaya't hindi niya nais na makialam ng labis ngayon. Sa sandaling umalis si Wang Lin, isang mahinang hiyaw ang narinig mula sa itim. Natore sa sinaunang larangan ng labanan. Walang duda na siya ay isang cultivator na may kakayahang magtagumpay laban sa langit. Kaya niyang pilit na pigilan ang aking Heavenly Demon Wind gamit ang kanyang Heart of Slaughter. Ngunit mas magaling ka, mas interesado akong makuha ang iyong origin energy. Sa Demon Spirit Land, ang mga tao na nag-aaral ng Ancient Demon ay hindi makakabuo ng origin energy. Ang origin energy ay lilito lamang kapag ang mga cultivator ay umabot sa ascendant stage. Sa mga hindi mabilang na taon, halos lahat ng cultivator na umabot sa ascendant sa Demon Spirit Land ay nahulog sa aking mga kamay at pinakain ang kanilang origin energy. Hindi ka magiging exception. Muling nagpakita si Wang Lin pagkatapos mag-teleport. Ang lugar na ito ay isang desolatong puok na walang mga bundok o tubig. Tanging mga tuyot na puno ang matatagpuan sa buong paligid. Ngunit agad niyang pinanguso ang kanyang mga mata nang mapansin niyang may mga restriction sa malayo. Ano ba ang braso na iyon? Nagkibit balikat si Wang Lin at nagiba ang ekspresyon habang lumilipad patungo sa mga restriction sa malayo. Hindi nagtagal, nakarating siya sa lugar kung saan matatagpuan ang mga restriction. Ang lugar na ito ay mas desolado pa kaysa sa naunang lugar. Puno ng mga bitik ang lupa dito dahil sa sobrang pagkatuyo, at wala namang kakaibang nangyayari sa lugar na ito. Ang mga restriction na nagpoprotekta sa puok na ito ay hindi komplikado, ngunit sa kalidad ay nang ibabaw. Hindi bababa sa 1,000 restriction ang naroroon, at ang mga ito ay magkakaugnay, kaya't kapag isa sa mga restriction ang inactivate, lahat sila ay a-activated. Bagamat magaspang, epektibo pa rin ito. Maging ang isang Demon General ay mahihirapan na pumasok ng may puwersa. Kahit magawa nila ito, mangangailangan sila ng oras. Nagkalat ang Divine Sense ni Wang Lin. Sa kanyang cultivation at kaalaman sa mga restriction, hindi siya interesado sa mga ito. Wala siyang pakialam kung ano ang nasa loob at handa na siyang umalis nang biglang lumitaw ang itim na vortex, na nagpatindi ng pagkusang pagkitid ng kanyang mga mata. Parang multo na nagpapakita sa akin. Pinagtuunan ni Wang Lin ng pansin ang vortex at naging mas malamig ang kanyang mga mata. Patuloy na lumilitaw ang itim na vortex sa harap niya, na nagdulot ng kaunting killing intent sa puso ni Wang Lin. Nagbuga siya ng malamig na hininga at mabilis na lumubog sa maraming restriction. Sa pagkaalam ni Wang Lin sa mga restriction, kayang-kaya niyang sirain ang mga restriction na katulad ng sa Celestial Cave, kaya hindi siya nahirapan sa mga restriction na ito. Sa isang sulyap, ilang mga deduksyon ang dumaan sa kanyang isipan. Pagkatapos, mabilis siyang nawala sa loob ng mga restriction. Ang layunin ng mga restriction na ito, bukod sa pigilan ng mga banyaga na pumasok, ay lumikha ng mga ilusyon upang itago kung ano ang naroroon. Subalit, dahil sa maraming mga restriction na nasira ni Wang Lin, madali siyang nakalipat sa mga ito nang hindi na-activate ang mga ito. Nang makapasok siya sa mga restriction, ang tanawin na nakita niya ay ibang-iba kumpara sa labas. Ang lugar na ito ay isang kapatagan pa rin, ngunit ito ay nahati sa mga plot ng lupa at may kakaibang amoy na umaabot sa hangin. Ha! Nagulat si Wang Lin, hindi siya inaasahan na may ganito. Ang mas nakakagulat pa ay tanging isang bagay lamang ang itinanim dito. Celestial Ascension Fruit, naging kakaibang ang ekspresyon ni Wang Lin. Sa puntong iyon, nagsimulang mag-collapse ang mga restriction sa paligid ng ang itim na buto ay pilit na dumaan sa mga restriction at pumasok.